Nagkataon lang na nakakain ako ng isang itlog ng pusa, at natuklasan kong tinubuan na ng kaliskis ng dragon ang dalawang kamay ko. Pagkatapos noon, biglang lumiit ang katawan ko, hanggang sa maging isang gintong itlog ng dragon. Ang mas hindi kapanipaniwala pa ay, ang itlog ng dragon na ito ay ang ikasampung anak pala ng Dragon King. Sabi nila, siya mang anak ng dragon, at bawat isa'y may kanya-kanyang katangian. Sa mga sandaling ito, isa-isa na ring isinilang ang mga kuya ko. Ang panganay na si Tonguo ang unang lumabas sa itlog. Maliit pa ang kanyang katawan, pero napakatindi ng kanyang pandinig. Ulo ng dragon, katawan ng ahas, kasing kinang ng mainit-init na jade. Ayon sa alamat, si Tonguo ay napakahusay sa musika. Pagkapanganak pa lang ay sagisag na siya ng gilas at lakas. Pagkatapos, sinira ng ikalawang kuya na si Nighty ang kanyang itlog at pumailan lang sa langit. Siya ang pinakamabangis sa lahat. Ulo ng lobo, katawan ng dragon, at may dalawang matang pala. May ugaling marahas at mahilig pumatay. Ang pinakakagimbal-gimbal ay, mayroon na siyang kagat na isang puting butong espada na likas sa kanya. Ang malaking puot at pagnanasang pumatay ay taglay na niya mula pa ng isilang. Ang ikatlong kuya na si Triuphong, ay may anyong parang isang nakabaluktot na mabangis na hayop. Kalahating dragon at kalahating phoenix. Likas siyang mahilig sa panganib, at gustong umakyat sa matataas para tumingin sa malayo. Napapalibutan ng kanyang katawan ng malakas na hangin. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagmamataas at paghamak sa buong mundo. Pagkatapos noon ay isang dagandong na yumanig sa langit at lupa. Ang ikaapat na si Bowlaw, kahit hindi malaki ang katawan, ay may pinakamalakas na boses sa magkakapatid. Mayroon siyang mga lilang kaliskis. May kakaibang mga disenyo sa kanyang lalamunan. Kahit ang isang simpleng iyak ay nagiging malakas na tunog ng kulog. Ang ikalimang kapatid na si Tone Nghe, ay napapalibutan ng usok ng insenso. Mukha siyang isang sinaunang Buddha na nagmemeditasyon. Pero paminsan-minsan ay may kumikislap na liwanag sa kanyang bahagyang nakapikit na mga mata. Kalabog. Biglang lumubog ang lupa. Gumapang na rin palabas sa kanyang itlog ang ika-6 na si Baha. Pasan-pasan sa kanyang likod ang isang mabigat na batong tableta na likas na nabuo mula sa talukap ng pagong. Ang kanyang 4 na paa ay malalaki at matitibay na parang mga haligi. Bagamat mabagal siyang kumilos, bawat hakbang niya ay nagpapayanig sa lupa. Ang ikapitong kapatid na si Bingan. Taglay ang katawan ng dragon at tigre. Isang katawang may guhit na itim at puti na nagpapakita ng awtoridad at katarungan. Ang ikawalo, si Foxy. May anyong pinakamukhang isang tunay na dragon. Pagkapanganak pa lang ay pumulupot na sa isang halijing bato na inukita ng mga sinaunang simbolo. Ang katawan ay gumagalaw kasabay ng mga guhit ng simbolo, na para bang inuunawa ang mga prinsipyo ng langit at lupa. Nagpapakita ito ng isang marunong na aura na bihira sa lahi ng dragon. Ang ika-9, si Chiwen. Lumitaw mula sa alon, ulo ng dragon katawan ng isda, likas na matako. Pagkapanganak pa lang ay ibinuka na ang malalim niyang bibig, na tila ba gustong lamunin ng isang buong bahagi ng kalangitan at kalupaan. Nang makitang napisa na ang 9 niyang anak, ang Dragon King ay nakatitig din sa ika-10 itlog ng dragon. Samantala ako ay nakasiksik sa loob ng isang matigas na itlog ng dragon. Napakakisig ng mga kuya ko. Bilang ika-10 anak, syempre ayaw kong magpahuli. Ginamit ko ang lahat ng lakas para iuntog ang ulo ko sa balat ng itlog. Kasabay ng isang lagutok, sa wakas ay nabasag ang balat ng itlog. Pero ang hindi inaasahan ng buong lahi ng dragon ay, walang maningning na liwanag, walang musikang mula sa langit, kundi isang maliit na berdeng uod lamang, na may sipon pa. Takot kong tiningnan ng aking katawan, hindi makapaniwala, na naging isa akong uod na may sipon at laway na may iilang kaliskis lang ng dragon. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo. Ang aking amang hari na si Authuan, na nakalutang sa ere. Ang kanyang malalaking mata ng dragon na puno ng pag-asa ay biglang nanlaki. Ang tingin niya ay mula sa pagmamalaki ay naging di makapaniwala. Inampes ni Authuan ang kanyang trono. Ang purong gintong patungan ng braso ay agad naging pulbos. Agad siyang lumitaw sa harapan ko. Ang nakakatakot niyang kapangyarihan ay halos magpasabog sa aking katawan. Ako na isang marunong na hari sa buong buhay ko, may dugong maharlika. Paanong magkakaanak ako ng isang tulad mo? Isang kasuklam-suklam na uod. Nanginginig ang boses ni Authuan. Ito ay panginginig dahil sa matinding galit. Ang mga hipong kawal at alimainggong general sa paligid ay nagpipigil ng tawa. Ang mga tingin na iyon ay mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Pinilit kong igalaw ang aking katawan para makalapit sa kanya. Umalis ka, huwag mo akong hawakan. Itapon mo yan sa labas para sa akin. Itapon sa lupain ng mga patay sa gilid ng 10,000 dakilang bundok. Ayaw kong makita yan sa palasyo ng dragon kahit isang beses. Sabihin niyo sa lahat na, ang ika-10 anak ay namatay sa murang edad. Ang mga salitang namatay sa murang edad ang nagbigay sa akin ng hatol na kamatayan. At inagaw din ang aking pagkatao bilang anak ng dragon. Isang pangit na yaksya na tanod dagat ang lumapit. May ngiti pa sa kanyang mukha. Iniunat ang kanyang matinik na kamay, pinisil ang aking katawan na parang isang mabahong surot. Bigla akong binuhat, hindi ako makapapayag. Ito na ba talaga ang aking kapalaran? Ngunit habang hawak ako ng yaksya sa ere,
Sa sandaling malapit na akong itapon palabas ng harang. Ting, natuklasan na ang host ay nasa matinding kalungkutan at galit. Inabandona ng sariling kadugo, ang Devo-uring evolution system ng lahat ng hayop. Opisyal na nagising. Noong panahong iyon, hindi ko alam kung ano ang tunog na iyon. Pero ang napakalamig na tubig dagat, ay dumaan sa aking katawan. Dinala ako ng yaksha na tanod dagat na iyon papuntang Hilaga, upang ipahiya ako. Sinadya niyang hindi gumamit ng water parting spell para protektahan ako. Ang malakas na presyon ng tubig sa ilalim ng dagat ay dumagan sa aking mahinang katawan. Na parang madudurog ang aking mga laman loob. Hihi, kamahalan. Huwag mong sisihin ang abang lingkod na ito sa pagiging malupit. Sisihin mo ang iyong sarili sa pagiging napakamalas. Ipinanganak kang isang dragon, pero isa ka palang walang silbi. Ang Haring Dragon ay napakahalaga sa kanyang reputasyon. Ngayong araw, ipinahiya mo siya sa harap ng lahat ng lipi ng dragon sa 4 na dagat. Ang iwanan kang buo para itapon. Ang tubig dagat dito ay may nakamamatay na itim na kulay. Binitbit niya ako, na parang isang manok na naghihintay katayin. Haha, sa simula sinabihan ako ng Haring Dragon na itapon ka. Pero nakita ko na kahit walang gaanong laman ng dragon ang katawan mo. Ang balat mong ito ay sariwa at makinis na berde. Kung ibababad sa alak, baka sakaling madagdagan ng kaunti ang kapangyarihan kong demonyo. Sa malabo at manilaw-nilaw na mga mata ng yaksha, biglang kumislap ang isang mabangis at sakim na liwanag. Nagbago na siya ng isip. Gusto niya akong kainin. Desperado kong ipinilipit ang aking katawan. Pero sa magaspang niyang mga kamay, para lang akong isang mahinang bulate. Hahaha, sige, sumigaw ka. Kahit sumigaw ka pa hanggang mapunit ang lalamunan mo, walang darating para iligtas ka. Ang mga kuya mo ay nasa palasyo ng dragon at nagpapakasaya sa pagsamba ng libo-libong immortal. Sino pa ang makakaalala sa isang uod na tulad mo? Humalakhak ng nakakakilabot ang yaksha. Ibinuka ang kanyang bibig na puno ng maninilaw na ngipin. Ang mabaho at malansang amoy na iyon na nakakasuka, ay direktang tumama sa mukha ko. Ito na ang pagkakataon. Sumigaw ako na parang nababaliw sa aking isipan. Ding natukoy na ang buhay ng host ay nasa panganib. Binubuksan ang newbie gift package. Binabati kita host sa pagtanggap ng passive skill. Paglamon at ebolusyon, pangunahing kasanayan. Binabati kita host sa pagtanggap ng active skill na nakamamatay na pangil na may lason. Nakamamatay na pangil na may lason level 1. Description ng kasanayan. Description ng kasanayan nakamamatay na pangil na may lason ng iyong mga pangil. Ay magtataglay ng sinaunang nakamamatay na lason at epektong nakakasira ng baluti. Kayang baliwalain ang pisikal na depensa ng sinumang mas mataas sa host ng hanggang 2 malaking antas. Madikitan lang ay mabubulok. Isang nakakapasong init ang agad na bomb alot sa aking bibig. Ang bibig kong dating malambot ay biglang nakaramdam ng matinding kirot. Pagkatapos noon 2 matutulis at nagyayelong pangil. Na tila naglalaman ng walang katapusang aura ng kamatayan ang biglang lumabas. Ang malaking bibig ni Yaksha ay nasa harap ko na. Balak niyang kagatin at putulin muna ang ulo ko. Hindi na ako pumiglas. Sa halip ay bigla akong nag-ipon ng lakas. Ang katawan ko ay tumalsik na parang spring. At diretsyong kinagat ang dila niyang nakalabas. Isang matinis na tunog na parang kutsilyong humihiwa sa tokwa ang umalingaw-ngaw. Aktibo na ang nakamamatay na pangil ng lason. Isang napakatinding sigaw ng paghihirap. Ang agad na bumasag sa katahimikan ng lawa ng kamatayan. Ang dila ni Yaksha ay natuhog ko sa isang iglap. Ang itim na lason ay damaloy sa sugat. At walang habas na pumasok sa kanyang katawan. Ang tindi ng sinaunang lason ay hindi ka panipaniwala. Sa isang iglap lang, ang dila niya ay nagsimula ng maging itim na likido. Si Yaksha ay nangisay sa buong katawan dahil sa sakit. At bigla na lang binitawan ako. Nahulog ako at nahilo. Bumagsak ako sa maitim na buhangin. Pero wala na akong panahon para isipin ang sakit. Si Yaksha ay hawak ang bibig habang nagpapagulong-gulong sa lupa. Ang matinding lason ay damaloy sa kanyang lalamunan diretso sa sikmura. Mabilis na napuno ng itim na ugat ang kanyang mukha. Ang kanyang balat at laman ay nagsimulang mabulok. Umuusok ng itim habang sumisirit. Isa siyang halimaw na nasa foundation establishment stage. Pero isang kagat ko lang talo na siya. Sobrang lakas ng sistemang ito. Tiningnan ko ang higanteng halimaw na nagpapagulong-gulong at sumisigaw sa lupa. Nawala ang takot na naramdaman ko kanina. Napalitan ito ng isang matinding gutom na hindi ko pa naramdaman. Ito ay isang instinct na bumulwak mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Lamunin, ikaw ang unang naglakas loob na hiyain ako. At ikaw din ang magiging unang demonyo na magiging pagkain ko. Kinilos ko ang aking katawan. At dahan-daang gumapang paakyat sa kanyang leeg. Ibinuka ko ang aking bibig. At tinarget ang malaking arterya sa kanyang leeg para sa isa pang kagat. Ang asensya ng dugo ng demonyo na puno ng espiritual na enerhiya ay damaloy sa aking katawan. Ting, may enerhiyang natuklasang sinisipsip, na parang isang metal na kaliskis. Ang katawan ng Yaksha ay natuyo sa bilis na nakikita ng mga mata, at sa huli naging isang tuyong bangkay, na tinangay ng hangin. Kumpleto na ang paglamon, nakatanggap ng skill bilang gantimpala, pangunahing paghinga sa ilalim ng tubig, natanggap ang katangiang iron skin. Nagpagulong-gulong ako sa buhanginan. Dinarama ang malakas na enerhiya sa aking katawan. Shirafy ng level 5, kahit ikumpara sa aking mga kuya.
na isinilang na bilang Golden Core. Napakalayo pa rin ang agwat namin. Ngunit para maabot ang antas na ito, wala pang isang saglit lang ang kinailangan ko. Tumingala ako, at tinanaw ang Crystal Palace sa malayo na maliwanag pa rin dahil sa mga ilaw. Bahagyang dala ng hangin, narinig ko pa ang tunog ng mga instrumentong dekwerdas at kawayan mula roon. Kasama ang masayang tawanan at kwentuhan. Nagdiriwang sila, ipinagdiriwang ang pagkakaroon ng Dragon Clan ng 9 na bagong henyo, habang ang ika-10 anak na itinakwil. Sa kanilang mga puso, marahil ay isa na lamang bangkay. Nga Othuan, aking ama. Tunguo, Naiti. Mga kuya ko, maghintay lang kayo. Ngayon, isa lang akong uod, na itinapon ninyo na parang basahan. Sa hinaharap, ako ay magiging isang dragon. Tiyak na babalik ang alon ng 4 na karagatan patungo sa langit. Humarap ako, tinalikuran ng maringal na palasyo ng dragon. At sumugod sa likuran, sa lugar na iyon, ay ang madilim na kagubatang puno ng kamatayan at panganib. Ang Thap Van Dyson. At ang aking landas ng ebolusyon, ay nagsisimula pa lamang. Biglang may kakaibang tunog mula sa damuhan. Maingat akong lumingon. Nakita ko ang isang makamandag na gagamba na sinlaki ng palanggana, na may 5 kulay at nakakapit sa puno. Ang 8 mata nito ay malamig na nakatutok sa akin. Palinaw na itinuturing akong isang matabang biktima na kusang lumapit. Kung dati ito nangyari, siguradong naiihina ako sa salawal sa takot. Ngunit ngayon, ngumisi ang gilid ng aking bibig. Inilabas ang aking mga pangil na may itim na dugo pa ng yaksha. At naglabas ng isang mababang huni ng insekto. Gumalaw ang 5 kulay na makamandag na gagamba. Hindi dahil isa lang akong uod, ay naging pabaya ito. Iyon ang batas ng kaligtasan sa Thap Van Dyson. Ang leon na sumusunggab sa kuneho, ay kailangan ding gamitin ang buong lakas. Isang humahaginit na tunog ang narinig. Hindi dumiretso sa akin ang makamandag na gagamba. Sa halip, umurong ang tiyan nito. Isang puting sapot ang bumaril sa akin na parang matulis na palaso. Agad kong sinubukang umiwas, ngunit ang mataba kong katawan na kakakabago lang ng anyo, ay halatang hindi pa sanay sa ganito kabilis na labanan. Isang tunog ng pagtama, ang malagkit na sapot ay tumama mismo sa aking buntot. Idiniin ako ng mahigpit sa lupa. Itinapak ng gagamba ang 8 nitong paa sa lupa. Naging isang malabong anino, at sa isang iglap ay sumugod. Sa aking harapan, ang 2 dambuhalang makamandag na pangil nito ay kumikinang na may madilim na berdeng ilaw. At buong bagsik na tumusok pababa sa aking ulo. Kung ordinaryong berdeng uod lang ako, sapat na ang ataking ito para durugin ang ulo at sipsipin ang utak. Ngunit hindi ako ganoon. Sa isang iglap ng isipan, agad na namuo ang itim na liwanag sa aking katawan. Kakayahan, pinaga niya ang balat na bakal. Isang matinis na tunog ng bakal ang umalingaw-ngaw. Ang tiyak sanang panalong atake ng gagambang lobo, ay parang kumagit sa granito. Ang napakalakas na puwersa, ang nagpatigil sa mga galaw nito sa isang iglap. Narinig ko pa nga ng malinaw. Ang lag-utok mula sa pinagmulan ng makamandag nitong pangil. Natigilan ito. Ang simple nitong utak insekto ay hindi maintindihan kung bakit ang isang malambot na uod ay mas matigas pa sa bato. Tanga, ako naman ngayon. Hindi ko pinalampas ang pagkakataong ito. Habang manhid ang mga pangil nito dahil sa pagtama, at hindi agad maialis, biglang umangat ang itaas na bahagi ng aking katawan. Ang leeg ko'y pumilipit sa isang di kapani-pani walang anggulo. Ibinuka ang duguan kong bibig na hindi tugma sa aking katawan. Kakayahan makamandag na pangil, ang mapuputit matatalim na pangil, ay bumaon ng malalim sa pagitan ng mabalahibo nitong tiyan. Iyon ang lugar kung saan pinakamanipis ang baluti nito. Ang gagambang lobo ay umungol sa matinding sakit. Ang 8 paa nito ay nagpagewang-gewang. Sinusubukang italsik ako, ngunit kumagat ako ng mahigpit at hindi bumitaw. Ang sinaunang lason mula sa aking mga pangil, ay walang tigil na pumasok sa katawan nito. 1 segundo, sa loob lang ng 1 segundo, ang pagpupumiglas ng gagambang lobo ay biglang humina. Ang dati makulay nitong katawan ay mabilis na naging itim na itim. Ang matitigas nitong mga paa ay nagsimula na ring lamambat, at tuluyang lamambat na parang putik bago bumagsak sa lupa. Ding napatay ang 5 kulay na gagambang lobo na nasa 2 antas ng chi refinement. Hindi ito isang laban sa mas mataas na antas. Bahagyang nabawasan ang experience points. Nakatanggap ng 50 experience points. 50 puntos lang. Mukhang mabagal talagang magpa-level kapag pumapatay ng mahihinang halimaw. Ibinuka ko ang bibig ko. Medyo bitin pa, yumuko ako, at sinimulang namnamin ang biyayang ito. Nagsisimula ng lumamon. Natanggap ang kakayahang kunin ang katangian ng nilalang. Binabati kita host sa pagkakaroon ng bagong kasanayan, Thin Coti. Description ng kasanayan. Thin Coti, ang host ay kayang magbuga mula sa bibig ng napakatibay na mga sinulid. Ang sinulid ay madikit, maaaring gamitin para igapos ang kalaban. Maglagay ng patibong o bilang paraan ng paggalaw. Ang tibay ng sinulid ay tataas kasabay ng antas ng host. Tuwang-tuwa ako. Ito ang kakayahang pinakakailangan ko sa ngayon. Bagamat mataas ang depensa ko, mabagsik din ang atake ko pero napakabagal kong gumalaw. Marunong lang talaga akong gumapang. Sa pagkakaroon ng mga sapot na ito, magiging parang Spider-Man na ako. Parang isang maliksing demonyong nakabitin, na tumatawid sa makapal na kagubatan.
Sinubukan kong pakilyusin ang aking enerhiya. Agad na may kumati sa lalamunan ko. Kasunod nito ay isang kumikinang na transparent na sinulid ang pumulandet. At damaikit ng sakto sa isang sanga sa itaas. Umigkas ako gamit ang aking tiyan. Ang dati mabigat kong katawan ay agad na lumipad sa ere. At marahang umakyat sa puno. Nagkubli ako sa gitna ng mayabong na mga dahon. Mula sa itaas ay tinanaw ko ang madilim na kagubatan sa ibaba. Ito ang panlabas na rehiyon ng Thap Van Tyson. Kahit na puno ng panganib. Pero para sa akin ngayon, para itong isang walang katapusang buffet restaurant. System, buksan ang attribute panel. Host, NGAO Thin. Lahi, Thai Sihok Kong Feti HNC. Antas, Luyen Ki ikalimang baitang. Kasanayan, Nantok Chimang. Fen Fetien Hoa. HP Duoy Nuak, Thin Koti. Katangian, Thiet B. Kondisyon para sa susunod na ebolusyon, Truck Ko KY. Natigilan ang aking tingin, nang makita ko ang huling linyang iyon. Para maka-breakthrough sa Truck Ko KY. Hindi sapat ang pagkain lang ng mga ordinaryong makamandag na nilalang na ito. Kailangan kong makahanap ng isang superior bloodline. Dito sa 10,000 kabundukan. Kahit na ang mga halimaw na may dugo ng dragon ay napakabihira. Hindi ibig sabihin na wala, habang iniisip ko ang susunod kong hakbang. Mula sa kalaliman ng gubat sa malayo, biglang umalingaw-ngaw ang isang dagandong na yumanig sa kalangitan. Pagkatapos noon ay bahagyang yumanig ang lupa. Ang mga ibon sa puno ay nagulantang at lumipad paakyat sa langit. Isang malakas na amoy ng dugo ang dinala ng hangin. Iyon ang aura ng labanan ng isang halimaw na nasa foundation establishment stage. Sa halip na matakot, nakaramdam ako ng matinding pananabik. Kapag may dalawang nag-aaway, may ikatlong makikinabang. Kung dalawang halimaw sa foundation establishment stage ang nagpapatayan, baka ako pa ang swertihin. At makolekta ang sapat na sangkap para malampasan ang aking limitasyon. Nagbuga ako ng isang mahabang hibla ng Heavenly Secret Silk, na mahigpit na damaykit sa malaking puno sa harapan. Ang katawan ko'y parang pendulo na mabilis na dumaan sa kagubatan. Dumiretso sa direksyon kung saan nanggaling ang dagandong. Makalipas ang isang insenso, itinago ko ang aking aura. Ginawa kong parang bulok na kahoy ang aking katawan. Dumapa ako sa sanga ng isang dambuhalang puno. At maingat na sumilip sa ibaba. Sa isang bakanteng lugar sa ibaba, dalawang dambuhalang halimaw ang nagpapatayan. Sa kaliwa ay isang dambuhalang tigre na nagliliyab sa apoy. Bawat hampas nito ay kayang tunawin ang malalaking bato. Yun ang naglalagablab na demonyong tigre, nasa early foundation establishment stage. Sa kanan ay isang dambuhalang sawa na may habang 10 zang. Ang buong katawan ay nababalot ng luntiang kaliskis. At may isang makamandag na sungay sa ulo. Ang luntiang kaliskis na ahas na may isang sungay. Nasa mid-foundation establishment stage din. Malaki ang tiyan ng dambuhalang sawa. Tila may nilunok itong napakahalaga. Kaya medyo mabagal ang kilos nito. At patuloy na inaatake ng demonyong tigre. Ngunit ang dahilan kung bakit ako nakatitig sa dambuhalang sawa na iyon, na halos hindi ko maalis ang aking tingin, ay hindi ang laki nito, kundi isang system prompt na lumabas. Ding, natuklasan ng isang high-level na target. Ang kadalisayan ng dugo ng isang sungay na luntiang ahas. Mayroon pa ring bahagyang bakas ng dugo ng dragon, mungkahi ng sistema ay maaaring sipsipin. Ito ay sapat na para sa host, para sa pangangailangan ng dugo sa unang ebolusyon. Kahit na isa lang itong manipis na hibla ng dugo, pero para sa akin sa ngayon, isa na itong walang katulad na gamot. Bukod pa riyan, halatang sugatan na ang higanteng ahas na iyon. Mismo sa 7 pulgada nito, may isang malalim na kalmo na abot buto at walang tigil sa pagdugo. Pinigil ko ang aking paghinga. Idiniin ang katawan sa balat ng puno. Maging ang tibok ng puso ko ay ibinaba sa pinakamabagal. Isa itong malaking sugal. Kailangan kong hintayin silang parehong masugatan ng malubha. Hintayin ang huling sandali, ang sandali para agawin ang pagkakataon. Ang labanan sa ibaba ay umabot na sa pinakamatinding bahagi. Ang tigreng apoy ay halatang isang napakatusong mangangaso. Hindi ito nagmamadaling patayin ang higanteng ahas. Sa halip ay ginagamit nito ang maliksi nitong kilos, upang patuloy na umikot sa higanteng ahas. Paminsan-minsan ay nagbubuga ng bola ng apoy. Sinusunog ang sugat sa 7 pulgada ng ahas na nakal muna. Ang hangin ay puno ng amoy ng nasusunog. Ang umbok sa tiyan ng isang sungay na luntiang ahas ay halatang nagpabagal ng husto sa bilis nito. Sa sakit, iwinasiwas nito ng malakas ang higanteng buntot. Galit na hinahampas ang lupa, at pinuputol ang mga malalaking puno sa paligid. Pero hindi pa rin ito matamaan ang maliksing tigreng apoy. Sa huli, ang higanteng ahas ay nagwala na sa galit. Bigla nitong ibinuka ang bibig. Ang nag-iisang sungay nito ay biglang nagliwanag ng isang kakaibang berdeng ilaw. Nakasubsob ako sa puno, at nakita ko ang berdeng ilaw sa sungay, na biglang naging isang kidlat na sinlaki ng Bar Isles. At sa isang iglap ay direktang tumama sa tigreng apoy. Iyon ang likas na kapangyarihan nito, ang luntiang kidlat. Ang tigreng apoy ay hindi inaasahan na itong nag-aagaw buhay na ahas ay makakapagpakawala pa ng ganoon kalakas na atake. Hindi na nakaiwas pa. Wala akong magawa kundi tiisin at salagin gamit ang mga kuko. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Sa sobrang lakas ay nabingi ang aking mga tainga. Malakas na hangin ang nagdala ng mga durog na bato at kahoy.
na tumalsik sa lahat ng direksyon. Muntik na akong mapatalsik mula sa tuktok ng puno. Pabilis akong naglabas ng ilang hibla ng Heavenly Mechanism Silk, at itinali ang sarili ko sa puno. Nang hamupa ang usok at alikabok, isang napakalagim na tanawin ang bumungad. Ang dating mayabang at walang kapantay na Raging Fire Demon Tiger, kalahati ng katawan nito, ay nasunog at naging itim dahil sa kidlat. Ang isang paa sa harap ay nakalaylay na lang. Halatang baldado na, nakahandusay ito sa lupa, at hirap na hirap sa paghinga. Sa unang pagkakataon, makikita sa mga mata nito ang balak na umatras. Pero mas malala ang kalagayan ng green-scaled single-horned python. Kahit na malubhang nasugatan nito ang kalaban, ang sobrang paggamit ng demonic power ay lalo pang nagpalala sa mga sugat nito. Nakahandusay itong nanlalambot sa lupa. Ang dila nitong laging nakataas ay wala ng lakas na nakabagsak. Ang mga mata nitong dati puno ng bagsik, ay naging madilim at wala ng buhay. Mukhang pareho na silang mapupunta sa kapahamakan. Pero sa sumunod na segundo, ang Raging Fire Demon Tiger ay pilit na tumayo. Kahit malubha ang sugat, hindi nabawasan ang kabangisan nito. Nakita nitong ubos na ang lakas ng malaking ahas. Kaya pasuray-suray itong lumapit. Ibinuka ang malaking bibig na tumutulo pa ng dugo. Diretsyong tinarget ang kahinaan ng malaking ahas. Gusto na nitong anihin ang tagumpay. Kung hahayaan kong kainin ng tigreng ito ang ahas na iyon, mawawalan ako ng lahat. Hindi lang masasayang ang mga materyales para sa evolution, kundi malamang ay makakain pa ng tigreng ito ang isang mahalagang bagay. Gagaling ang mga sugat nito, at ako na ang susunod na mamamatay. Hindi ko pwedeng hayaang magtagumpay ito. Huminga ako ng malalim, kahit na sobra na ang takot sa puso ko. Ngunit ang yaman ay matatagpuan sa panganib. Sa sandaling yumuko ang Demon Tiger para kumagit. Nagbuga ako ng sapot. Hindi tumama ang sapot sa Demonic Tiger, o sa higanteng ahas man, kundi diretso sa itaas ng kanilang mga ulo, kung saan may nakabitin na isang dambuhalang batong may lamet. Iyon ang batong nayanig ng wasakin ng higanteng ahas ang gilid ng bangin kanina. Kaya hindi na ito matatag, na may bigat na halos 1,000 kilo. Ginamit ko ang buong lakas ko. Hinayla ko ng malakas ang sapot pababa, ang bato na nagbabantang bumagsak. Sa wakas ay nawalan na ng balanse. Bumulusok pababa kasabay ng humahaginit na hangin. Diretso sa blaze ang Demonic Tiger sa ibaba. Ang Demonic Tiger ay nakatuon sa paghahanda para sa masaganang pagkain nito. Kaya hindi nito napansin ang panganib sa itaas. Nang marinig nito ang ugong ng hangin at tumingala, isang dambuhalang anino na lamang ang bumungad sa paningin nito. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Ang dambuhalang bato na may bigat na 1,000 kilo ay bumagsak ng malakas sa likod ng Demonic Tiger na malubha ng nasugatan. Isang maikli at kahabag-habag na ungol lang ang nagawa nito, bago bumaon ang buong katawan nito sa putikan. Nakapangingilabot ang tunog ng nabali nitong gulugod. Ilang beses pang nangisay ang mga paa nito, bago tuluyang hindi gumalaw. Hindi ko maipaliwanag ang saya ko. Ngunit bago pa man ako makatawa ng malakas, ang green-scaled one-horned serpent na mukhang mamamatay na, ay biglang gumalaw sa sandaling iyon. Biglang bumukas ang masasamang mata nito. Nakatitig sa mga puno kung saan ako nagtatago. Sa puntong ito ko lang napagtanto. Matagal na pala niya akong natuklasan. Sinadya nitong magmukhang mahina, para akitin ang Demonic Tiger na lumapit. O kaya naman, para ilabas ang munting kulisap na nagtatago sa dilim, na ako. Kasunod nito, isang masangsang na hangin ang tumama sa aking mukha. Bagamat malubha ang pinsala ng higanteng ahas, nakakagulat pa rin ang bilis ng pag-atake nito kahit nag-aagaw buhay na. Ibinuka nito ng malaki ang madugong bibig. Sa sandaling iyon ay nakita ko pa ang nasa loob ng lalamunan nito. Isang paa ng batang USA na hindi pa natutunaw ng buo. Huli na para tumakbo. Sa sandaling nakasalalay ang buhay ko, isang nakakabaliw na ideya ang pumasok sa isip ko. Kung ibubuka mo lang din ang napakalaki mong bibig para kainin ako, di pagbibigyan kita. Hindi ako umatras kundi sumugod pa. Biglang umurong ang katawan ko na parang isang bola, na parang isang bala ng kanyan, at sinadyang pumasok sa bibig nito. Sumugod ako sa malagkit at mabahong bibig na iyon. Halatang hindi inaasahan ng dambuhalang ahas, na ang merienda nito ay kusang lalapit sa kanya. Dahil sa likas na ugali nito agad nitong isinara ang bibig para lunukin ako. At iyon mismo ang layunin ko. Bago pa man niya maisara ang kanyang bibig, bigla kong binanat ang aking katawan sa loob ng bibig nito. Lahat ng kakayahan buksan, buong lakas ilabas, ginamit ang nakamamatay na pangil na may lason. Tinarget ko ang pinakamalambot na bahagi, na siya ring lugar kung saan pinakamarami ang ugat sa loob ng bibig nito. At buong lakas kong ibinaon. Hindi lang ito isang atake ng makamandag na pangil, kundi ito rin ang pagbubukas ng modo ng paglamon sa sukdulang lakas nito. Ang dambuhalang ahas ay naglabas ng pinakamasaklap na sigaw sa buhay nito. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Naramdaman nito ang isang hindi mapigil ang puwersa ng pagsipsip, na sumasabog sa loob mismo ng bibig nito. Ang kapangyarihan ng demonyo at asensya ng dugo sa katawan nito, pati na rin ang mahalagang hibla ng dugo ng Jiaolong, ay mabilis na nawawala mula sa sugat nito. Baliw itong umiling-iling. Gustong iluwa ang bagay na nasa bibig nito. Ngunit sa sandaling ito para akong isang pako. Isang makamandag na pako na direktang nakabaon sa kahinaan nito.
Nilalamon ng esensya ng dugo ng halimaw sa kalagitnaan ng antas ng Zuji. Natuklasan ang linya ng dugo ng Jiaolong na dinadalisay. Babala, napakalaki ng enerhiya. Ang katawan ng host ay malapit nang umabot sa hangganan. Pakiramdam ko ang aking sarili. Ay parang isang lobo na malapit nang sumabog. Ang nagniningas na dugo ng dragon ay dumadaloy at hinuhugasan ang aking mga meridian. Ang sakit ay parang itinapon para maligo sa kumukulong putik. Ngunit hindi ako nang ahas na tumigil model. Dahil ang paghinto ay kamatayan. Umungol ako sa aking isipan. Nagsisimula ng manlabo ang aking kamalayan. Tanging ang likas na ugali ng paglamon na lang ang nagwawala. Sa wakas, unti-unting bumagal ang ulong walang tigil sa pag-iling. Bumagsak sa lupa ang dambuhalang katawan ng higanteng ahas. Lumikha ito ng makapal na alikabok. Nananatiling dilat ang mga mata nito. Puno lamang ng takot at pagkadismaya. Kahit sa panaginip ay hindi nito inakala na isang kinikilalang pinuno ng Foundation Establishment Stage ay mamamatay sa bibig ng isang uod na walang kahit anong kamay. Paglamon kumpleto. Ding, ginabati kita host sa matagumpay na pagpatay sa Azure Scale Single Horn Python. Pagpatay sa Mid-Stage Foundation Establishment Demonic Beast, nakatanggap ng malaking halaga ng experience points. Binabati kita host sa matagumpay na pagdalisay ng kaunting Dragon Bloodline. Natugunan na ang mga kondisyon para sa ebolusyon. Sinisimulan na ang unang major racial evolution. Sa sandaling ito, ang aking kamalayan ay tuluyang nilamon ng kadiliman. Ngunit sa huling sandali bago mawalan ng malay, naramdaman kong nabibiyak ang aking katawan. Hindi nabibiyak dahil sa sugat, kundi ang panimula ng paglaya mula sa takluban. Kadiliman, walang hanggang kadiliman. Para akong lumulutang sa isang mainit na karagatan ng dugo, napapaligiran ng hindi mabilang na pira-pirasong gintong liwanag. Iyon ang mga fragmento ng Dragon Bloodline na sapilitan kong nilamon. Ngunit sa loob ng aking katawan, ang bagay na orihinal na pag-aari ng Primeval Void, ang nangingibabaw na lahi ng God Devo Uringo, ay parang isang higanteng itim na lambat na tulad ng black hole. Mahigpit na ikinukulong ang mga gintong tuldok ng liwanag, at sapilitang dinudurog at pinagsasama ang mga ito. Kaagad, ang matinding sakit na tumatagos hanggang sa buto. Ang gumising sa akin mula sa pagkawala ng malay. Isang lag-utok, narinig ko ang tunog na nagmumula sa sarili kong katawan. Ang iron skin na dati kong ipinagmamalaki, ngayon ay parang balat ng isang tuyo at matandang puno, na natutuklap ng paunti-unti. Nagpapalit ako ng balat, ngunit hindi ako makagalaw. Ang aking katawan, ay nababalot sa isang dambuhalang takluban na kulay dugo. Iyon ang sapot na inilabas ko ng kusa bago ako nawalan ng malay. Nahumalo sa esensya ng dugo ng dambuhalang ahas para mabuo. Ang temperatura sa loob ng bahay uod ay nakapangingilabot sa taas. Para bang may apoy na tumutupok sa bawat pulgada ng aking laman at dugo. At muling hinuhulma mula sa mga abo. Antas ng ebolusyon ng lahi, 79%. Kasalukuyang binubuo muli ang katawang lupa at mga buto. Pinagsasama ang likas na talento ng dragon ng baha. Binabati kita host sa matagumpay na ebolusyon. Boom! Isang nakakatakot na kapangyarihan na hindi pa nararanasan. Ang sumabog mula sa aking katawan. Agad na sumabog ang bahay uod na gawa sa dugo. Bigla kong iminulat ang aking mga mata. Ang mga matang dati sinliit lang ng buto ng munggo. Ngayon ay naging isang pares ng patayong balintataw. Ginintuan ang kulay ng mga balintataw. Iyon ang tanda ng lahi ng dragon. Yumuko ako, at tiningnan ang aking bagong katawan. Hindi na ang malambot at lunti ang uod tulad ng dati. Ang katawan ko ngayon ay humaba hanggang 3 metro. Ang buong katawan ay nababalutan ng itim at gintong kaliskis. Ang gilid ng bawat kaliskis ay may matatalim na tinik na pabaliktad. Kumikinang sa malamig na liwanag ng metal. Ang magkabilang gilid ng aking tiyan ay hindi na kalbo, kundi tinubuan ng 4 na pares ng matitibay at malalakas na mga binti. Mukhang mga binti ng insekto. Pero ang dulo nito ay may matatalas na kuko ng dragon. Ang pinakakinasisiyahan ko ay ang aking ulo. Ang dating pangit na ulo ng uod ay naging malinaw na ang mga anggulo. May kaunting wangis na ng ulo ng dragon. Sa tuktok ng ulo ay may tumubo pang isang sungay. Iyon ay katangiang minana mula sa green-scaled single horn python. Ngunit ang sungay na ito ay kulay itim. Sa paligid nito ay may bahagyang umiikot na itim na usok. Kung sasabihing dragon, mas tamang sabihing isa itong sinaunang demonyong insekto na may kaliskis ng dragon. Ang antas ng aking kapangyarihan ay pumasok na sa yugto ng pagtatatag. Sinubukan kong iwinasiwas ang aking matatalas na kuko sa unahan. Agad na madaling nakapag-iwan sa matigas na batong granito sa tabi, ng malalalim na mga gasgas. Simple lang na parang humihiwa ng tokwa. Ako sa kasalukuyan, kung muli kong makakaharap ang Blazing Fire Demon Tiger na iyon, kahit pa nasa kasagsagan ito ng lakas, may kumpiyansa rin akong pagpira-pirasuhin siya. Siguro dahil kaka-evolve ko lang. Kaya sobrang gutom na gutom ako ngayon. Tumingin ako sa bangkay ng Lithuamaho sa tabi ko na hindi pa tuluyang lumalamig. Kahit na kanina pa siya patay, laman at dugo pa rin ito ng isang nasa truck ko stage. Hindi ito pwedeng sayangin. Gumapang ako papalapit. Ibinuka ang malaki kong bibig na puno ng matutulis ng ngipin. Handa nang namnamin ang piging na ito. Nang biglang may isang sinag ng malamig na liwanag na bumaril mula sa malayong gubat. Diretsong nakatutok sa ulo ko. Bigla akong nakaramdam ng matinding panganib.
Ang 8 kong paa ay biglang nag-ipon ng lakas. Ang katawan ko'y dumulas patagilid ng ilang metro. Isang mahabang espada na kasing itim ng bakal. Ang bumaon sa mismong kinatatayuan ko kanina. Ang dulo nito ay nanginginig pa rin. Bumaon ito sa bato ng 3 pulgada. May tumatambang. At isa pa itong human cultivator. Bigla akong tumingala sa direksyon kung saan nanggaling ang atake. At doon sa himpapawid, isang binatang nakaputi, nakatayo sa isang lumilipad na espada at may isa pang nakasukbit sa likod niya. Malamig ang kanyang itsura, nababalot ang kanyang katawan ng matalim na sword intent. Ang tingin niya sa akin ay parang nakatingin sa isang hayop na hinihintay na lang katayin. Hindi ko inakalang dito sa labas ng Trap Van Dyson ay makakatagpo ako ng ganitong uri ng kakaibang halimaw. Mukhang marami ka ng magagandang bagay na nalunok. Kung huhulihin kita at gagawing spirit para sa aking first day Lin Kiem. Siguradong tataas pa ng husto ang aking lakas. Late truck ko stage. Sa system panel isang pulang babala ang walang tigil sa pag-ilaw. Isa siyang tunay na malakas na human expert. 10 beses na mas delikado kaysa sa halimaw na puro lakas lang ang ginagamit. Malamig ko siyang tinitigan. Ang dilaw at patayo kong mga mata ay bahagyang lumiit. Kung bago ako nag-evolve, at nakaharap ng isang cultivator na ganito kalakas, wala akong ibang pagpipilian kundi ang maghintay ng kamatayan. Pero ngayon kumpleto na ang pagbabagong anyo ng katawan ko. Nagpakawala ako ng isang paus na Eitangal. Ang 8 matutulis na kuko ng dragon ay mariing bumaon sa bato. Tumindig ang katawan, tulad ng isang malakas na pana na binabanat. Ang espadachin sa puting damit ay mapanghamak ng umisi. Ang lalagyanan ng espada sa kanyang likuran ay biglang bumukas. 10 espadang espiritu ang sumibad palabas. Bumuo ng isang siksik na lambat ng mga espada sa himpapawid. Dala ang nakabibinging hag-init ng hangin. At walang habas na bumulusok sa akin. Sa pormasyong ito, halatang gusto niya akong tadterin ng pinong-pino. Ngunit hindi ako umatras. Pamitik ang gilid ng aking labi sa isang mabangis na ngisi. Magaling. Gusto ko ring subukan kung nasaan ang limitasyon ng bagong katawang ito. Mula sa aking sungay ay sumambulat ang mga itim na kidlat. Boom! Ang itim na kidlat at ang ulan ng mga berdeng espada ay buong bagsik na nagbanggaan sa himpapawid. Ngunit hindi nangyari ang inaasahang tabla na laban. Ang aking nabagong anyong Tanmok Hakloy ay hindi lang nagtataglay ng bagsik ng kulog at kidlat, kundi hinaluan din ng nakamamatay at nakakatunaw na lason. Isang nakapangingilong sitsit ang sunod-sunod na narinig. Ang mga espadang espiritu na gawa sa purong metal kapag tinamaan ng itim na kidlat ay agad na parang manipis na papel na nabuhusan ng malakas na asido. Nawala ang espiritual na liwanag nito. Mabilis na kinakalawang at nadudurog. At pagkatapos ay nagiging mga pira-pirasong bakal. Nakamakalabog sa pagbagsak sa lupa. Biglang nagbago ang mukha ng espadachin sa puting damit. Ang kanyang mapagmataas na aura ay agad na gumuho. Nanginginig ang gilid ng kanyang bibig sa sobrang panghihinayang. Ang mga lumilipad na espadang ito ay ang kayamanan niya na inipon sa loob ng 10 taon. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makahinga. Habang kasisira lang ng porma sayo ng espada, mariing tumapak sa lupa ang aking 8 malalakas na kuko ng dragon. Ang dambuhalang katawang iyon ay nagpakawala ng hindi kapanipaniwalang bilis. Naging isang guhit ng itim at gintong kidlat na sumibad paitaas. Ang mga espadachin ay karaniwang malakas sa opensa. Mahina sa depensa, kaya kapag nalapitan ay talagang marupok. Nang makita niya akong sumusugod, umakas ang sindak sa mga mata ng espadachin sa puting damit. Ngunit isa pa rin siyang dalubhasa sa yugto ng Truck Ko How KY. Kaya't malakas niyang tinapak ang lalagyanan ng espada. Isang pangunahing lumilipad na espada na kasing puti ng niebe. Naglalabas ng nagyayelong hangin habang umuungol at sumusugod. Mystic Ice Slash. Ang espada na ito ay mas malakas kumpara sa mga basura kanina. Dala nito ang isang bugso ng hangin na tagos sa buto ang lamig. Sa isang iglap ay pinunit nito ang hangin. Diretsyong tumusok sa gitna ng noo ko. Masyadong mabilis hindi ko na maiiwasan. Nagpasya akong isugal ang lahat. Sa halip na umatras ay sumugod ako. Bahagya ko lang iginilid ang ulo ko. Sa isang saglit kumalat ang mga kislap sa paligid. Ang napakatalas na personal na lumilipad na espada na iyon. Buong bagsik na tumama sa baligtad na kaliskis sa leeg ko. Isang matinding sakit ang damaloy sa akin. Naramdaman kong nabiyak ang kaliskis na iyon. Ang malamig na enerhiya ng espada ay bumaon ng malalim sa aking laman. Samaboy ang sariwang dugo, pero hanggang doon na lang iyon. Nanlaki ang mga mata ng sword cultivator. Para siyang nakakita ng demonyo. Naglakas loob kang saluhin ng direkta ang personal na lumilipad na espada ko. Sa pilitan kong hinayla pababa mula sa ere. Sumigaw siya sa takot habang nasa ere. Desperadong gumawa ng hand seal para patatagin ang kanyang katawan. Ngunit nakalimutan niya na ang lupa ang aking teritoryo. Matagal na akong nag-aabang sa tamang pagkakataon. Sa sandaling paglapag niya sa lupa, ibinuka ko ang malaki kong bibig na puno ng ngipin. Sinagad ko ang itim na kidlat sa aking nag-iisang sungay. Sumugod ako na parang isang mabigat na tangke. Ang espiritual na panangga ng espadador. Nang tamaan ng itim na kidlat mula sa sungay ko, ay nabasag na parang bula. Sa pagkakataong ito, hindi na tunog ng nag-uumpugang bakal ang narinig, kundi ang tunog ng talam na bumaon sa laman. Ang 2 kong dambuhalang pangil na may lason, ay eksaktong tumagos sa kanyang dibdib.
At ipinako siya sa lupa. Bumulwak ang napakaraming dugo mula sa bibig ng espadador. Walang lakas na kumapit ang kanyang mga kamay sa nanlalamig kong kaliskis. Ang buhay sa kanyang mga mata ay mabilis na naglaho, napalitan ng walang hanggang pagkasiphayo at pagsisisi. Gusto niyang gawing biktima ang iba, pero siya ang naging pagkain sa bibig ng iba. Sa isang iglap sinira ng sinaunang lason ang lahat ng kanyang laman loob. Isang cultivator sa huling yugto ng truck ko ang ganoon na lang bumagsak. Hindi ako nag-atubili kahit isang saglit. Ibinuka ko ang aking bibig at nilamon siya. Ang dugot laman ng isang taong cultivator ay puno ng purong espiritual na enerhiya. Mas masarap pa kaysa sa mga halimaw. At mas masustansya pa, sa pagpatay sa isang cultivator ng huling yugto ng truck ko. Nakatanggap ng malaking experience points. Binabati kita host sa pag-akyat sa level 15. Naabot na ang ikalimang antas ng truck ko. Sunod-sunod na tumaas ng 4 na antas. Tumaas ng 4 na antas. Isang mainit na agos ang damaloy sa buong katawan ko. Ang sugat mula sa lumilipad na espada kanina ay gumaling sa bilis na kitang-kita ng mga mata. Ang mga kaliskis sa katawan ko ay mas umitim at naging mas matingkad. Nakuha ang likas na kakayahan ng kalaban. Natanggap ang bagong skill na sining ng matalim na talem. Description ng skill: hindi kailangan ng host ang lumilipad na espada. Sa halip ay maaaring gamitin ang lakas ng isipan para kontrolin ang mga nalaglag na kaliskis o tinik sa paligid. At gamitin ito para sa malayo ang pag-atake. Ang talas nito ay tataas base sa lakas ng pisikal na katawan ng host. Sinubukan kong isipin. Sa hinaharap ay tatayo ang mga kaliskis sa buo kong katawan. Pagiging libu-libong talam na lilipad patungo sa kalaban. Ang isipin pa lang ay napakaganda na. Nagbuga ako ng maruming hangin. Sinulyapan ko ang lupa, kung saan tanging mga labi na lang ng punit na balabal ang natira. At tumingala sa direksyon ng hilagang dagat. Sa gininto ang palumpong ay kumikislap ang isang malamig na liwanag. Ngayon ay may kakayahan na akong protektahan ang aking sarili. Pero kailangan ko pang lalong lumakas. Lumakas hanggang sa puntong manginig kayo sa takot. Narinig ko sa kalaliman ng Trap Van Dyson ay may isang sinaunang libingan ng dragon. Iyon ang tunay na sagradong lugar para sa aking pagbangon. Tumalikod ako. Hila ang aking dambuhala at mabangis na katawan. Naglaho sa kalaliman ng madilim na kagubatan. Tanging ang basag na espada lang ang naiwan. Umuungol sa bighati sa hangin. Sa kalaliman ng Trap Van Dyson. Buong taon na nababalot ng kulay abong hamog. Hindi kayang tumagos ng sikat ng araw. Mula nang patayin ko ang espada na iyon. Isang buwan na naman akong nagpagala-gala sa gilid ng kagubatan. Inubos ang lahat ng mga halimaw na medyo kilala sa paligid. Ang antas ko ay tumaas din sa ika-7 o ika-8 baitang ng Zuji. Ngunit ang laman at dugo ng mga ordinaryong halimaw ay hindi na sapat para busugin ang palaki kong tiyan. Ang pagkauhaw sa enerhiya ng dragon na nagmumula sa kaibuturan ng aking kaluluwa ay nagpapahirap sa akin na parang isang adik sayon. Kaya naman, pumasok ako sa pinakagitnang lugar na tinatawag na ipinagbabawal na sona ng mga nilalang. Ang Bokatlam. Ang mga puno rito ay mapuputlang puti. Nagpapakita ng pangil at kuko na sumasampa sa kalangitan. Ang lupa ay natatakpan ng makapal na tuyong dahon, na para bang tinatapakan ang mga buto ng hindi mabilang na mga nilalang. Itinago ko ang aura ng aking 8 paa. Hinawi ko ang mga halaman. Bahagya akong natigilan sa aking nakita. Sa gitna ng isang palanas ay may isang bata. Nakasuot ng pulang damit na walang manggas at may buhok na nakatali sa tuktok. Nakatalikod ito sa akin. Nakaupo at nagpupunas ng luha. Ang iyak na iyon ay nagmumula sa kanya. At sa mismong harapan niya, may isang dambuhalang bungo, maputing maputi at puno ng mga lamet. Sa pagtingin sa hugis ng bungo, malinaw na isa itong tunay na bungo ng dragon. Kahit na ilang taon na itong nagdaan sa panahon. Pero ang natitira nitong aura ng kapangyarihan, ay bahagya pa ring nagpakulo ng dugo sa aking katawan. Gaya ng inaasahan nito ang palatandaan ng libingan ng dragon. Habang umiiyak ang bata, iniunat nito ang kanyang maliit at mabilog na kamay. At dahan-daang hinaplos ang bungo ng dragon. Isang kakatuwang pangyayari ang naganap. Kasabay ng kanyang paghaplos, ang napakatigas na bungo ng dragon ay tila naging isang kandila. Natunaw ang isang maliit na bahagi nito at naging puting usok na direktang sininghat ng bata sa kanyang ilong. Dumighay ito. Sandaling huminto ang pag-iyak nito. Tila bahagyang nasiyahan at muling nagpatuloy sa pag-iyak. Kinakain nito ang buto ng dragon. Nanliit ang mga mata ko. May lumitaw na paalala sa system. Ding may natukoy na hindi kilalang nilalang hinihinalang isang espiritong halimaw. Antas ng panganib ay sukdulang taas. Iminumungkahi sa host na agad na umalis. Tandaan, taglay ng nilalang na ito ang isang napakalakas na isinumpang aura. Ito ang unang beses na nagbigay ang system ng ganitong babala. Kahit noong kaharap ko ang sword cultivator na nasa late stage ng foundation establishment. Hindi pa ako kailanman ganito natakot. Matindi ang babala sa puso ko. Gusto ng aking instinct na umatras. Pero ang bahagyang pagdalaw na iyon ay nakabali ng isang tuyong sanga. Agad na tumigil ang pag-iyak. Yung batang nakasuot ng pulang bib na nakatalikod sa akin. Dahan-daang pinahihit ang ulo sa anggulong 180 degree. Hindi ko na malayang napasinghap ako ng malamig na hangin. Sa mukhang iyon ay walang anumang katangian ng mukha. Mayroon lang isang bibig na nakabuka hanggang sa tainga.
Sa loob ay siksikan, puno ng mga ngiping parang lag-ari ng peteng. Mula sa bibig na iyon, lumabas ang isang matinis at nakabibinging tawa, na ibang-iba sa iyak kanina. Ito ang malaking uod. Paboritong kainin ni Kaukaw ang malaking uod. Sa sumunod na segundo, yung owa-owa na mukhang inosente at kaibig-ibig kanina, ay biglang naglaho mula sa kinatatayuan nito. Ang aking dynamic vision, ay bahagya lamang nakahagip ng isang pulang anino. Hindi na ako nag-isip pa. Agad kong ginamit ang teknik ng matalas na espada. Ngunit ang kinokontrol ko ay hindi bagay sa labas, kundi ang mga kaliskis sa sarili kong katawan. Binalewala ko ang sakit. Pilit kong tinanggal ang mahigit 10 piraso ng kaliskis ng itim na gintong dragon sa aking likod. Kinontrol ko ang mga ito para maging isang pader na panangga sa aking harapan. Isang nakakatakot na kakaibang lakas ang hamampes sa panangga kong kaliskis. Dumura ako ng isang bungkos ng sariwang dugo. Pakiramdam ko ay nagkakagulo ang lahat ng laman loob ko. Ang maliit na halimaw na ito ay mas malakas pa sa akin pagdating sa pisikal na lakas. Hahahay. Ang saya-saya. Isa pa, ang owa-owa na walang mukha ay nakaupo sa pwesto ko kanina. Nakatagilid ang ulo, habang tumutulo ang laway mula sa malapad nitong bibig. Ito ba ang mataas na panganib na binabala ng sistema? Talagang kapanapanabik, ngunit ako si Aotian ay may ibang kinatatakutan. Hindi ang ganitong klase ng matigas na kalaban. Mabilis akong tumayo, ang mga sugat sa aking katawan ay lalo pang nagpagising sa aking kabangisan. Kung hindi kayang tapatan sa lakas, tingnan natin kung sino ang mas malupit. Tumingala ako at umungol. Isang itim na liwanag ang marahas na sumabog. Kung isa kang masamang espiritu, gagamitin ko ang mahika ng kidlat na pumupuksa sa kasamaan. Dadagdagan pa ng matinding lason na tumutunaw ng kaluluwa. Para turuan ka ng isang magandang leksyon. Mula sa aking kinatatayuan, ang 100 metro sa paligid ay agad naging isang lawa ng itim na kidlat. Hindi mabilang na itim na kidlat ang nagwawala na parang mga ahas na baliw. Sa bawat guhit ng kidlat, ay may nakatagong lason na kayang tumunaw kahit ginto at bato. Ang mga tuyot na puting puno sa paligid kapag bahagyang nataman, ay agad nagiging itim na lusak, na may umaalingasaw at sumisitsit na amoy. Pero sa sandaling iyon, isang eksena ang nagpatindig ng balahibo ko. Ang walang mukhang sanggol na iyon ay nakatayo sa gitna ng lawa ng kidlat. Hinahayaan lang ang mararahas na itim na kidlat na tumama sa kanyang munting katawan. Hindi lang siya hindi nasaktan. Bagkos ay parang kaliligo lang sa mainit na tubig. At komportableng iniinat-inat ang katawan. Hindi sa walang epekto. Kundi dahil napakataas ng antas nito. O baka ang ganitong uri ng halimaw na espiritu ay hindi tinatablan ng karaniwang atake ng enerhiya. Habang nag-iisip ako kung paano siya lalabanan, isang malakas na suntok ang tumama sa aking tiyan. Ang pakiramdam ay parang nabangga ng isang tren na tumatakbo ng buong bilis. Ang matigas na baluti sa aking tiyan ay agad na naiupi ng malaki. Ang dambuhala kong katawan ay muling tumilapon sa himpapawid. Pagkatapos nito, ang sanggol na iyon ay tumalon sa aking likuran. Ang maliliit nitong kamay ay bumaon ng mahigpit sa pagitan ng aking mga kaliskis. Ang bibig nitong puno ng matutulis na ngipin ay marahas na kumagit sa aking gulugod. Naramdaman ko, ang aking gulugod ay umuugong na parang bibigay na. Ang depensang akala ko'y hindi masisira ay mabilis na napupunit. Kung hahayaan kong maputol nito ang aking gulugod, talagang katapusan ko na, sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang isip ko'y nag-iisip ng husto. Hindi ko kayang salagin ang pisikal na atake. Nilamon na naman nito ang atake ng enerhiya, ano pang paraan ang natitira. Tama, kanina pa nito sinisip-sip ang esensya mula sa buto ng dragon. Sobrang uhaw ito sa enerhiya ng dragon. Isang mabagsik na kislap ang gumuhit sa aking mga mata. Hindi ko na sinubukang ihagis pa ito pababa. Sa halip ay pinakilos ko ang lahat ng esensya ng dugo sa aking katawan. At galit na ipinunin ang lahat sa aking likuran. Sa loob ng katawan ko, pilit kong isiniksik ang bakas ng bloodline ng Flood Dragon na hindi pa tuluyang natutunaw. At hinalo ito sa sarili kong life-bound na God Devo Uringu Poison. Upang lumikha ng isang napaka-unstable na biological bomb. Umungol ako ng malakas, biglang sumabog ang sugat sa aking likuran. Isang haligi ng nag-aalab na dugo na may halong gintong liwanag at itim na enerhiya. Ang puma itaas sa kalangitan, at dumiretso sa malawak na bibig ng owa-owa. Naku makagat sa aking likuran. Hindi ito ordinaryong dugo, kundi dugong may lason na taglay ang batas ng paglamon. Ang aking innate talent na Devour ay hindi lang simpleng pagkain ng mga bagay. Sa aking laman at dugo, ay likas na nagtataglay ng mapaniil na katangiang nagnanakaw ng lahat ng life force. Ang dating napakayabang na owa-owa, ay biglang nagpakawala ng isang kahabag-habag na sigaw. Para itong nakuryente, tumilapon mula sa aking likuran, at galit na nagpagulong-gulong sa lupa. Ang mapaniil na kapangyarihan ng paglamon, ay sumasabog sa loob ng katawan nito, at nilalamon naman ang spiritual body nito. Ito ang tinatawag na gamitin ng lason laban sa lason. Tinamantala ko ang pagkakataon. Hindi inalintana ang dagwang butas sa aking likuran. Pilit na tiniis ang panghihina at sumugod. Habang mahina siya, kunin ang buhay niya. Ang 8 matatalas kong kuko ay mariing idiniin sa lupa ang nagpagulong-gulong nitong katawan. At
ibinuka ang malaki kong bibig na puno ng dugo. Saka malakas na kinagat ang ulo nito. Ang kakaibang spiritual body na iyon ay walang pakiramdam ng laman at dugo. Sa halip ay parang isang bloke ng nagyayelong jelly, na natunaw agad pagkapasok sa bibig. At naging isang malaking daloy ng purong soul power. Diretsyong pumasok sa karagatan ng kamalayan ko. Pinaslang ang espesyal na nilalang, Resentful Spirit Dragon Head. Matagumpay na pagpatay sa mas mataas na level. Nakatanggap ng malaking halaga ng soul essence. Lubos na tumaas ang lakas ng kaluluwa. Binabati kita host sa pagkakatuto ng bagong skill, Demonic Eye Soul Capturing. Binabati kita host sa pagkuha ng isang mahalagang item, susi ng libingan ng dragon. Isang natitirang kaluluwa mula sa Golden Core Stage. Kaya pala napakalakas nito, kung hindi lang ito isang natitirang kaluluwa. At hindi pa gaanong matalino. Siguradong ako ang namatay kanina. Naghabol ako ng hininga, na ang hugis ay eksaktong tumutugma sa susi ng libingan ng dragon. Nakakakuha ko lang, at ito na nga ang pasukan sa libingan ng dragon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang yaman ay matatagpuan sa panganib. Talagang hindi nagsinungaling ang mga ninuno, kahit na malubha ang aking mga sugat ngayon. Pero nararamdaman ko, nasa likod ng pintong ito, ay may isang malaking pagkakataon na sapat na para tuluyan akong magbago. Inaladkad ko ang aking sugatang katawan, at dahan-daang gumapang patungo sa makinang na portal na iyon. Mga ninuno ng Dragon Clan. Si NGAOTN ay narito upang magbigay galang sa inyo. Ngumisi ako ng malamig, at dumiretso sa loob ng makinang na portal. Nang mawala ang liwanag, natagpuan ko ang aking sarili, na nakatayo sa isang napakagandang palasyo sa ilalim ng lupa. Walang kalangitan sa lugar na ito. Sa itaas ay hindi mabilang na mga perlas na kumikinang sa dilim. Nakatanim sa mga pader na bato, tila mga bituin sa langit. Ang sahig ay gawa sa buo-buong bloke ng itim na jade. Bawat bloke ay puno ng mga sinaunang sulat ng lahi ng dragon. Ramdam sa hangin ng isang mabigat na presensya. Ito ang tunay na kapangyarihan ng dragon. 100 beses na mas malakas kaysa sa huwad na espiritu ng ulo ng dragon sa labas. Kung isang ordinaryong halimaw lang, kahit na nasa mataas na antas, malamang ay naduraj na ang mga lamang loob dahil sa bigat nito pagkapasok pa lang. Pero iba ako, nananalaytay pa rin sa akin ang dugo ng dragon. Kahit hindi puro, pero ang kapangyarihang ito, ay nagdulot sa akin ng hindi maipaliwanag na kasabikan. Buong kasabikan kong nilanghap ang espiritual na enerhiya dito. At agad na napako ang tingin ko sa 2 taniman sa magkabilang gilid ng pasukan ng bulwagan. Doon ay may tumutubong mga halamang kasing pula ng dugo. Ang hugis ay parang mga kuko ng dragon. Sa dulo nito ay may mga bungang pulang-pula na tila tutulo na ang dugo. Natuklasan ng isang pambihirang kayamanan, prutas ng dugo ng dragon, 500 taong gulang. Ang pagkain nito ng hilaw ay mabisang nagpapanauli ng lakas at dugo. Nagpapalakas ng katawang lupa, at nagpapadalisay ng dugo. Saktong-sakto ito sa aking pangangailangan. Kinaladkad ko ang aking katawang duguan pa rin. At mabilis na lumapit, walang pag-aatubiling ibinuka ko ang bibig at sinipsip ito. Ang mga prutas ng dugo ng dragon ay hindi ko na halos nanggay. Nilunok ko na agad ng buo. Isang nakakapasong init ang biglang sumabog sa loob ng tiyan ko. At damaloy sa mga daluyan ng enerhiya sa buong katawan ko. Ang malaking butas sa likod ko na kinagat ng espiritong ulo ng dragon. Ang bagong laman ay mabilis na gumagalaw. Ang mga lumang kaliskis ay naghilom at natuklap sa bilis na kitang-kita ng mga mata. Pagkatapos ay tinubuan ng isang bagong patong, ng mga bagong itim na gintong kaliskis na mas matigas pa kaysa dati. Sa ilang pirasong prutas lang, hindi lang lubusang gumaling ang aking mga sugat, maging ang aking kapangyarihan ay lalo pang lumakas. Dinilaan ko ang aking mga labi, at tumingin sa kaloob-looban ng palasyo. Mayroon itong isang napakahabang daanan, na diretso sa isang itim na altar na nakalutang sa ere. Ginamit ko ang aking 8 paa para lumakad. Gumapang ako sa daanang gawa sa itim na jade. Ngunit nang makarating ako sa gitna ng daanan, biglang may nangyaring kakaiba. Sa magkabilang gilid ng pasilyo, 12 estatwa ng taong dragon. Patatangkad at dating hindi gumagalaw. Biglang nagsimulang yumanig ng malakas. Ang batong bumabalot sa mga estatwa ay natuklap. At lumitaw ang katawan nitong gawa sa tansong metal. Biglang nagliwanag ang kanilang mga mata. 2 asul na apoy ng demonyo ang kumikislap. Sabay-sabay nilang itinaas ang malalaking palakol na bato. Sino mang manggahas na pumasok sa libingan ng dragon ay mamamatay. Ang malalim at parang makina na boses na iyon, ay umalingaw-ngaw sa buong malawak na bulwagan. Sa dulo ng daanan, isang dambuhalang estatwa, na dating nakaluhod sa lupa na parang patay na bagay, ay dahan-daang tumayo. Ang estatwang ito ay may taas na 10 metro. May hawak na isang kalaw-angin at batik-batik na dambuhalang espada. Ang buong katawan nito ay nababalutan ng mabigat na tansong baluti. Biglang bumukas ang takip sa mukha ng estatwa. At lumitaw ang isang pares ng matang nag-aalab sa asul na apoy ng demonyo. Babala, natuklasan ng isang bantay libingan, ang tansong general na dragon. Halos antas kimdan, napakatibay ng pisikal na depensa. Mga katangian, hindi nakakaramdam ng sakit, hindi titigil hanggat hindi namamatay. Ang estatwang ito pala ay isang bakal na halos nasa antas kimdan. Hindi ako binigyan ng oras para mag-isip ng tansong general na dragon na iyon.
Sa isang hakbang lang ay nakatawid ito ng ilang dosenang metro. Ang malaking espada sa kamay nito na sinlaki ng pinto. Kasabay ng humahaginit na tunog, bumagsak ito diretso sa aking ulo. Mabilis, napakabilis. Sa ganitong kalaking katawan, mayroon pa siyang ganitong bilis. Nagawa ko lang tumalon sa gilid. Ang malaking espada ay marahas na hamampes sa sahig na itim na jade. Ang napakatigas na itim na jade ay biglang sumabog. Isang bitak na may habang 20 metro ang kumalat sa isang iglap. Tumalsik sa akin ang mga pira-pirasong bato na parang bala ng shotgun. Ang lakas lang ng impact ay nagdulot ng gulo sa aking dugo at enerhiya. Biglang nanlamig ang aking tingin. Sa isang iglap, nasa harapan ko na ito. Kung harapan kaming maglalaban, hindi ako uubra. Kaya tatanggalin ko ang mga kasukasuan mo. Para akong isang maliksing butiki. Gumapang ako paakyat sa dambuhalang binti nito. Naging parang anino ang 8 matutulis kong kuko. Walang awang tinaga ang kasukasuan sa likod ng tuhod nito. Nagliparan ang mga kislap sa paligid. Pero ang tigas ng tansong baloting ito ay talagang hindi normal. Ang mga kuko ko, pero iilang malabong puting marka lang ang naiwan ko rito. Kahit ang pang-ibabaw na bahagi ay hindi ko man lang magasgasan. Paano ko lalabanan ang ganitong klaseng depensa? Ang tansong Dragon General, tila nagalit sa pesteng gumagala sa katawan niya, na walang iba kundi ako. Hindi man lang ito lumingon. Sa halip ay biglang nagbuga ng alon ng asul na enerhiya ang buo nitong katawan. Tinilapon ako papalayo, at malakas na bumagsak sa pader sa di kalayuan. Dumura ako ng namuong dugo. Ang pesteng piraso ng bakal na ito ay talagang imposibleng talunin. Walang epekto ang mga pisikal na atake. At ang lakas nito ay sukdulang di kapanipaniwala. Sa sandaling iyon, muling itinaas ng tansong Dragon General ang malaking espada nito. Sa talam ng espada ay biglang umilo ang mga rune na kulay dugo. Nakalak na ito sa aking presensya. Ito ay isang tunay na nakamamatay na atake. Kailangan ko na bang gamitin ang kakayahang iyon? Tinitigan ko ang mga mata nitong nag-aapoy sa demonyong apoy. Ayon sa system, iyon ang apoy ng kaluluwa. Ang dahilan kung bakit nakakagalaw ang puppet, ay dahil sa kaluluwa ng mandirigma sa loob na siyang kumokontrol dito. Kailangan ko lang patayin ang nagpapatakbo rito. At ang halimaw na ito ay magiging isang banta na lang ng basurang bakal. Sa pagharap sa tag-angkayang bamiyak ng bundok at bumasag ng bato. Hindi ako umatras, sa halip ay sumugod ako. Sa aking mga gininto ang mata, biglang lumitaw ang isang kakaibang lilang liwanag. Ginamit ang kakayahan, demonyong mata ng kaluluwa. Isang hindi nakikitang unos sa isipan ang damaloy mula sa aking mga mata. At direktang tumusok sa mga mata ng tansong Dragon General. Tila huminto ang oras sa sandaling iyon. Ang malaking espada na may lakas na kayang wasakin ang langit at lupa, ay napilitang huminto 3 pulgada lang mula sa ibabaw ng aking ulo. Ang matalas na enerhiya ng espada ay tumagpaspas sa isa sa aking mga galamay. Ang higanteng katawan ng Bronze Dragon General ay nagsimulang manginig ng malakas. Naglabas ng isang sigaw sa sakit. Ang mga asul na nag-aapoy nitong mata ay sunod-sunod na kumurap. Tila ba may isang bagay na malapit nang kumawala mula sa loob. Lumayas ka riyan. Dinudugo na ang aking mga mata, ilong at bibig. Ang lakas ng aking isipan ay naubos na hanggang sa sukdulen. Ngunit nagtiimbagang pa rin ako at nagtiis. Buong lakas kong dinagdagan ang puwersa ng paghila. Isang nakakakilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw. Nakita ko ang isang bahagyang transparent na asul na anyo. Nasa pilitan kong hinayla palabas mula sa tansong katawan na iyon. Dahil nawala ang kaluluwang kumokontrol dito. Ang dating walang kapantay na Bronze Dragon General. Agad na nawala ang lahat ng lakas nito. Lang, ang higanteng espada ay nabitawan at bumagsak sa lupa. Kasunod nyo ng 10 metro nitong higanteng katawan ay bumagsak ng may malakas na kalabog. Nagpakalat ng makapal na alikabok sa paligid. At hindi na muling gumalaw. Samantala ang asul na enerhiya ng kaluluwa ng mandirigma ay nawalan ng kontrol at kusang lumipad papasok sa aking bibig. Ding matagumpay na nalamon ang kaluluwa ng Dragon General, tumaas ng husto ang lakas ng isipan. Nakuha ang bahagi ng kakayahan passive na balat na tanso butong bakal. Naramdaman kong parang may sumabog sa loob ng aking ulo. Ang halos maubos ko ng lakas ng isipan ay agad na nanambalik sa kasagsagan nito. At mas naging puro pa ito kaysa dati. Humandusay ako sa ibabaw ng bangkay ng Bronze Giant. At huminga ng maluwag. Siguradong nahati na ako sa dalawa. Ang Madong and Hiphan na ito ay tunay ngang kahinaan ng mga bakal na tulad nito. Matapos magpahinga ng sandali, tumingala ako sa lumulutang na altar sa dulo ng bulwagan. Nakapatong doon ang isang higanteng kabaong na gawa sa kristal. At sa ibabaw ng kabaong, ay may lumulutang na isang orb na kasing laki ng kamao, na naglalabas ng nakakasilaw na gintong liwanag. Isa na namang Dragon Pearl. Agad na dinaig ng kasakiman sa aking mga mata ang aking takot. Kahit pabundok ng mga patalim at dagat ng apoy ang nasa harapan. Tiyak na kukunin ko ang Dragon Pearl na ito. Gumapang ako paakyat sa altar. At iaabot na sana ang aking kamay para kunin ang Dragon Pearl. Nang biglang nanigas ang aking pagkilos. Dahil sa kabilang dako ng kristal na kabaong, hindi malaman kung kailan ay may isang taong nakatayo roon. Isang babaeng nakasuot ng marangyang itim na damit. Nakatalikod sa akin. Ang mahaba niyang buhok na parang talon ay umaabot hanggang sa kanyang sakong. Sa paligid ng kanyang katawan ay walang bahid ng anumang spiritual energy.
Mukha siyang isang ordinaryong mortal. Ngunit ang paglitaw ng isang mortal sa ganitong lugar, ang siyang pinaka-nakakatakot sa lahat. Tila naramdaman niya ang aking pagdating. Dahan-daang humarap ang babae. Iyon ay isang mukhang nakakahingal sa ganda. Mapatla na parang papel, mga labing kasing pula ng dugo. Ang pinakakakatwa ay ang kanyang mga mata. Sa loob ng mga iyon ay namumukadkad ang 2 pulang spider lily. Tumingin siya sa akin na isang dambuhalang mabangis na uod. Bahagyang ngumiti ang gilid ng kanyang labi na puno ng interes. 3,000 taon na. Sa wakas ay may nagpakita ring isang disenteng merienda. Kahit na labis akong natatakot, hinding-hindi ako uupo lang at maghihintay ng kamatayan. Ang unang kumilos ang siyang makakalamang. Hindi ako nagpigil ni Katie Ting. Ang kapangyarihan ng kulog na matagal kong inipon ay biglang sumabog. Isang itim na kidlat na mas malaki pa sa hita. Ang direktang tumama sa mukha ng babaeng iyon. Kasabay nito, biglang nagliwanag ang aking mga lilang mata. Ginamit ko ang buong lakas ng Soul Stealing Demon Eye upang subukang guluhin ang kanyang kaluluwa. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagdulot sa akin ng kawalan ng pag-asa. Sa pagharap sa itim na kidlat na kayang pumatay agad ng isang nasa foundation establishment stage. Hindi man lang kumurap ang babaeng iyon. Bahagya lang niyang itinaas ang kanyang maputlang kamay, na halos nanganganinag na. Marahan siyang tumuro sa hangin at ang kanyang salita ay naging batas. Ang marahas na itim na kidlat pagdampi pa lang sa dulo ng kanyang daliri, ay naging parang asul na usok, na naglaho ng walang anumang bakas. Pagkatapos ay tumingin siya sa aking mga matang kumikinang sa lilang liwanag. Ang gilid ng kanyang labi ay umangat sa isang mapanuyang ngiti. Naglalakas loob kang magpakitang gilas sa harap ko. Unting uod, alam mo ba kung sino ang lumikha ng sining na ito ng pang-aagaw kaluluwa? Tila may sumabog na kidlat sa loob ng aking isipan. Hindi lang nawala ng bisa ang aking mathang and hiphon, kundi nakatanggap pa ako ng isang nakakatakot na backlash. Sa isang iglap, bumulwak ang dugo mula sa aking 7 butas. Ang dambuhala kong katawan ay nanlambot at bumagsak sa lupa. Ang sakit na parabang pinupunit ang aking kaluluwa. Halos ikinahimatay ko. Masyadong malakas, wala kami sa iisang antas. Kahit na medyo pangit tingnan. Pero matibay-tibay rin naman ang bangkay na ito. Sapat na para maglaman ng isang sinag ng kaluluwa ko. Ang babaeng iyon na nakaitim, o mas tamang sabihin, ang may-ari ng dragon tomb na ito, ay unti-unting naglalakad papalapit sa akin. Sa bawat hakbang niya, isang bulaklak ng spider lily na kulay dugo ang namumukadkad sa ilalim ng kanyang mga paa. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga kuko ay humaba at naging manipis na parang talem. Dahan-daang sumusugod patungo sa gitna ng aking mga kilay. Isang desperadong sitwasyon, ito na talaga ang tiyak na kamatayan. Ang aking mga mata ay nakatutok sa gintong dragon pearl sa kanyang likuran. Iyon ang kaisa-isang pag-asa. Mamamatay rin naman ako, kaya mas mabuting sumugal na lang ng malaki. Sa sandaling ang kanyang mga daliri ay malapit nang dumampi sa aking mga kaliskis. Ang aking 4 na pares na kuko ng dragon ay biglang kumapit ng mahigpit sa lupa. Ginamit ang huling piraso ng aking lakas isip. Pinaga niya ang skill na NG Vatfuat na ninakaw ko lang mula sa sword cultivator na iyon. Umungol ako sa aking isipan. Ang gintong dragon pearl na tahimik na nakalutang ay biglang nahila, malakas na yumanig, at naging isang guhit ng gintong liwanag. Hindi lumipad patungo sa aking mga kuko, kundi dumiretso sa nakabukas kong bibig. Sa unang pagkakataon, nagbago ang ekspresyon ng babaeng iyon. Nagpakawala siya ng isang matinis at galit na tawa. Ang dati niyang napakagandang mukha ay biglang naging mabangis na parang demonyo. Inilahad niya ang kanyang kamay para pigilan ito. Ngunit huli na ang lahat. Tumingala ako. Ang perlas na naglalaman ng napakalakas na enerhiya ng dragon ay dumiretso sa aking tiyan. Ang kamay ng babae ay natigilan sa ere. Sa kanyang mga mata ay wala ng paghamak, kundi purong takot. Itong baliw na uod. Iyan ang demon core ng isang tunay na dragon. Nilunok mo iyon. Sisubog ka hanggang sa wala nang matira. Mabilis na umatras ang kanyang katawan, na parabang isa akong bambang malapit ng sumabog. Sakit. Isang sakit na hindi maipaliwanag. Kung ang nakaraang ebolusyon ay pagpapalit balat at pagbabago ng butot laman. Kung gayon sa pagkakataong ito, ay parang paghagis sa bawat selula ko sa isang panggiling ng karne. Dinudurog at pagkatapos ay binubuhusan ng lava. 1%. Rate ng pagsasanib, 1%, 1%, 1%. Rate ng pagsasanib, 1%, 1%. Ang katawan ko, sa isang iglap ay lumobo na parang isang higanteng bola. Sunod-sunod na sumabog ang bawat kaliskis. Isang nagniningning na gintong liwanag ang lumabas mula sa bawat bitak sa aking katawan, na nagliwanag sa buong madilim na lugar na ito na parang araw. Nagpakawala ako ng isang nakakapangilabot na sigaw. Baliw, kung gusto mong mamatay, iwanan mo sa akin ang katawan na ito. Nang makita iyon ng babae, nagngalit ang kanyang mga ngipin at muling sumugod. Gustong piliting agawin ang aking katawan bago ako sumabog. Sa sandaling ito, wala na ako sa aking katinoan. Nararamdaman ko lang na may isang sinaunang mabangis na hayop sa loob ko na malapit nang kumawala. Umakto ako batay sa aking instinct. Ibinuka ang aking bibig patungo sa sumusugod na babae. Boom! Isang gintong haligi ng liwanag na kayang wasakin ang lahat. Ang marahas na bumuga mula sa aking bibig.
Hindi iyon isang ordinaryong hininga ng dragon, kundi ang purong lakas ng dragon, na naipon sa loob ng libu-libong taon sa loob ng Dragon Pearl na biglang sumabog. Nagpakawala ng isang nakakakilabot na sigaw ang babae. Ang buong katawan niya ay tinamaan at tumalsik dahil sa gintong liwanag. Bumagsak sa pader na bato sa malayo. Muling lumitaw ang mga bitak sa kanyang katawan, na parang isang porselana na malapit ng mabasag. Kahit na malakas siya, pero sa huli isa lang din itong katawang espiritu. At ako pagkatapos ilabas ang ataking iyon, ang aking kamalayan ay tuluyang nilamon ng kadiliman. Sa huling sandali, nakita ko ang takip ng kabaong na kristal. Tila bahagyang gumalaw. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Marahil isang kisap mata lang, o baka naman 100 taon na. Pakiramdam ko ay dumaan ako sa isang napakahabang panaginip. Pero nang magising ako sa gitna ng mga guho, ang matinding sakit ay naroon pa rin. Pero hindi pa ako patay. Yumuko ako para tingnan ang aking katawan. Hindi ito naging isang tunay na dragon tulad ng inakala ko. Pero ang katawan ko ay lumaki hanggang 20 metrong haba. Ang baluting insekto sa aking katawan ay naging makakapal na kaliskis na itim na ginto. Sa ilalim ng tiyan ko ay tumubo ang 4 na malalakas na paa na may matutulis na kuko. Ang iisang sungay sa aking ulo ay naging mas malaki at matibay. May malabong palatandaan pa na nagsasanga na ito. Pero napanatili ko pa rin ang ilang katangian ng lahing insekto. Tulad ng pares ng matutulis na pakpakbuto na nakatiklop sa aking likuran. At ang pares ng mga compound eyes na malamig at walang emosyon. Mukhang isa pa lang itong hindi tapos na produkto. Ang Dragon Pearl sa loob ng aking tiyan ay parang isang piraso ng nagbabagang bakal. Bagamat patuloy itong nagbibigay ng lakas sa akin. Pero kung hindi ko ito agad matutunaw ng tuluyan, sisibog din ako at mamamatay. GRRR sa sandaling ito. Ang matandang zombie na kagagaling lang sa kabaong ay umungol ng nakakayanig sa kalangitan magnanakaw ng perlas. Ibalik mo ang Dragon Pearl. Isang higanteng kamay na buto ang tumakip sa langit at lupa. Dala ang nakakatakot na presensya ng isang Diyos. Marahas na dumakma sa direksyon ko. Hindi ko siya kaya, talagang hindi ko siya kaya. Matanda, pahiram muna nitong perlas. Ibabalik ko rin sa iyo sa hinaharap. Sumigaw ako ng kakaiba. Biglang bumuka ng malakas ang mga pakpakbuto sa likod ko. Pagtawid sa kawalan sinimulan. Gamit ang marahas na enerhiyang umaapaw mula sa Dragon Pearl. Ang pagtawid ko ngayon ay mas malayo kaysa dati. Ang espasyo ay nabaluktot. Halos hindi ko naiwasan ang nakamamatay na ataking iyon. At bigla na lang naglaho. 100 taon ang lumipas. Sa pampang ng North Sea. Sa kalangitan ay makakapal ang maitim na ulap. Ang kidlat ay parang ahas na sumasayaw sa ere. Ang dagat na kasing itim ng tinta ay marahas na umuungal. Lumilikha ng pagkalalaking alon, sa gitna ng bagyo na nagpabago sa kulay ng langit at lupa. Isang napakatayog na tarangkahan, naganap na inukit mula sa puting jade, ay dahan-daang umaangat mula sa dagat. Sa tarangkahan ay may nakaukit na 10,000 dragon na umaakyat sa langit. Naglalabas ng sinauna at banal na aura. Ito ang Hoa Long Mano, ang maalamat na tarangkahan na nagbubukas isang beses lang sa bawat 10,000 taon. Anumang nilalang sa tubig na makakatawid sa tarangkahang ito, ay magbabagong anyo, at magiging isang dragon. At sa ibaba ng Long Mano na iyon, sa malalakas na alon, ay matagal nang nagtipon ng hindi mabilang na mga halimaw sa tubig. At sa pinakaharap, mayroong 9 na figure na kapansin-pansin. Nakasuot sila ng iba't ibang kulay na baluti. May matitinding sungay sa ulo. Bawat isa ay naglalabas ng nakakatakot na aura ng tugatog ng Kimdan. Halos abot na ang kalahating hakbang ng Nguyen-an, ang 9 na anak ng North Sea Dragon King. Sila rin ang 10 mabubuting kapatid sa ama. Narito rin sila para sa pagkakataong ito na minsan lang sa 10,000 taon. Bagamat bukas na ang Long Mano, ngunit limitado ang enerhiya ng tunay na dragon. Sa pagkakataong ito, ang pinakamalakas lamang ang makakasunggaban ng oportunidad upang maging ang kaisa-isang tunay na dragon. Isang malakas na dagandong ang humanig sa kalangitan. Isang itim na kidlat ang palm unit sa kalawakan. Bumagsak ng malakas sa ibabaw ng dagat. Nagpatilamsik ng tubig sa buong kalangitan. Dumating na ako si NGAOTN. Ang aking katawan bilang isang higanteng makamandag na dragon, na nakatayo sa harap ng mga mararangyang anak ng dragon, ay tila napakapangit at kakaiba. Sino yun? Napakalakas ng kanyang hanggarang pumatay. At mukha siyang napakakaiba. Hindi mukhang serpienteng dragon, ni hindi rin mukhang uod. Nagbulungan ang mga nilalang dagat sa paligid. At sa sandaling ito, ang unang prinsipe na nakatayo sa gitna, ay malamig na tumingin sa akin. Nakasuot siya ng gintong baluti. Hawak ang Fang Tianhuaji. Mukhang makapangyarihan at marilag. Nang makita niya ng malinaw ang kulay ubeng gintong sungay sa tuktok ng ulo ko, biglang naliit ang kanyang mga mata. Ang kasuklam-suklam na aura na ito ay sa ika-10 kapatid. Pagkasabi nito, sabay-sabay ring nagbago ang ekspresyon ng 8 natitirang prinsipe. Ang basurang iyon na binalatan at tinanggalan ng litid ng ating amang hari.
at itinapon sa libingan ng mga patay. Hindi ba't matagal na siyang patay? Bakit siya bumalik sa ganitong kakatwang anyo? Malamig na tumawa ang ikatlong prinsipe na si Aubing. Puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Ano naman kung hindi pa siya patay? Naging isang halimaw na kalahating uod kalahating demonyo. At nangangahas pa rin pag nasaan ang Dragon Gate. Tunay na nagbibigay kahihiyan sa ating angkan ng North Sea Dragon. Sa ibabaw ng North Sea, umaalon ng malakas ang dagat. Ang aking mabangis na katawan ng serpienteng dragon na 20 metro ang haba ay lumulutang sa ere. Dahan-daang kumakampay ang mga butong pakpak sa aking likuran. Nagdadala ng mabahong hangin. At sa aking harapan, siyam na makukulay na serpienteng dragon ang galit na nakatitig sa akin. Malamig akong tumawa. Kumislap ng kidlat ang kulay ubeng gintong sungay sa aking ulo. Kahit hindi ko pa tuluyang nasisipsip ang Dragon Pearl. Pero sa aking cultivation level na Golden Core Stage, dagdag pa ang pambihirang depensa na ito. Hindi ko sila kinatatakutan. Boom! Ang aming dalawang higanteng katawan ay marahas na nagbanggaan sa himpapawid. Sa unang salpukan pa lang, tinamaan ko ng buntot ang ikawalo at tumalsik siya ng daan-daang metro. Isang malaking bahagi ng kanyang mga kaliskis ang natuklap. Sumisigaw siya sa sobrang sakit. Nagbago ang ekspresyon ng 8 natitirang prinsipe. Kahit napadalos-dalos ang ikawalo, isa pa rin siyang tunay na nasa gitnang antas ng Golden Core Stage. Ngunit nataboy lang ng halimaw na ito sa isang atake. Sugod, bumuo ng porma sayon. Nagsalubong ang kilay ng unang prinsipe. At aatake na sana. Tama na. Sa sandaling iyon, isang malalim at makapangyarihang sigaw ang umalingaw-ngaw na parang kulog. Nahati ang tubig dagat. Ang North Sea Dragon King na si Aoshan na nakasuot ng gintong robo ng dragon ay dahan-daang lumipad paitaas. Hindi niya ipinakita ang kanyang tunay na anyo, ngunit ang nakakatakot na presensya ng kanyang mataas na antas ng kapangyarihan ay nagpahirap sa paghinga ng lahat sa isang iglap. Mahal na ama, agad na binawi ng siyam na Dragon Princepe ang kanilang aura. At magalang na yumukod, ang malamig na gintong mga mata ni Aoshan ay dumaan sa akin. Bahagyang kumunat ang kanyang noo. Sa kanyang mga mata ay may bahid ng pagkasuklem. Ngunit mas nangingibabaw ang malamig na pag-inspeksyon. Kung hindi ka papatay, umalis ka sa isang tabi. Ngayon ang engranding seremonya ng Dragon Gate na minsan lang sa 10,000 taon. Huwag mong antalahin ang itinakdang oras. Ni hindi man lang siya nag-abalang itanong kung bakit ako naging ganito. O kung ano ang aking mga pinagdaanan. Sa kanyang mga mata, isa lang akong mantsa na hindi karapat-dapat pagtuunan ng pansin. Basta't huwag lang akong gagawa ng gulo. Alamig akong napangiti sa aking isipan. Aoshan, kahit sa panaginip mo ay hindi mo inaasahan kung ano ang gagawin ko dito ngayong araw. Sa sandaling iyon, ang kalangitan ay biglang nagkaroon ng malaking bitak. Isang dambuhalang tarangkahang bato na hindi may larawan sa laki ay dahan-daang bumaba mula sa mga ulap, patayog na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Naglalabas ng isang sinauna at malawak na aura. Pagkatapos nito, isang talon ng pilak na may lapad na 1,000 talampakan. Ang lumabas na labag sa lahat ng sentido komon. Bumubuhos pababa mula sa loob ng tarangkahang bato. Dumadaloy diretso sa ibabaw ng dagat. Ngunit ang dumadaloy sa talon ay hindi tubig. Ang pinakamababang bahagi ay isang kurtina ng bughaw na malakas na hangin. Iyon ang Nine Heavens Astral Wind na kayang pamunit maging ng mga bato. Sa itaas nito ay isang karagatan ng nagliliyab na pulang apoy. Iyon ang Samadhi True Fire na kayang tupukin ang lahat ng bagay. Sa mas mataas pa ay ang lilang kulog. Iyon ang banal na kidlat na lila na pumupuksa ng kasamaan. At sa pinakamataas na lugar, na siyang pinakamalapit sa Dragon Gate, ay isang siksik na karagatan ng mga talam na kumikinang sa lamig. Ang mga patakaran sa pagbubukas ng pagsubok ng Dragon Gate. Lagpasan ng 4 na antas ng pagdurusa, talam, apoy, at kulog. Ang huling makakatawid sa Dragon Gate ay maaaring muling buuin ang kanyang tunay na katawan. Makamit ang katayuan ng isang tunay na dragon. At manahin ang trono ng Haring Dragon ng Karagatan, na nangangahulugang magiging hari ng buong karagatang ito. Yung walang kwenta kong ama na mababa ang tingin sa iba, ay isa lang namang Haring Dragon ng Hilagang Dagat. Ang tinig ng mga batas ng kalikasan, ay umalingaw-ngaw sa isipan ng bawat nilalang dagat na naruroon. Agad na namula ang mga mata ng unang prinsipe. Hindi lang siya, maging ang paghinga ng 8 iba pang prinsipeng dragon ay bumigat din. Karaniwan ay magkakapatid sila, pero sa harap ng ganitong kataas-taasang tukso, kahit sariling ama ay kayang patayin. Ano pa kaya ang mga kapatid? Sa sandaling iyon, siyam na anino ang humarurot na parang palasong pinakawalan. Naguunahan papasok sa talon na umaagos pataas. Pagkatapos noon, naging isa rin akong itim na guhit ng liwanag. At dumiretso sa nakakatakot na talon ng Dragon Gate. Pagpasok ko pa lang sa pinakaibabang patong ng matalim na hangin ng talon. Naramdaman ko na para akong sumalpok sa isang dambuhalang panggiling ng karne. Ang lunti ang matalim na hangin ay parang daan-daang milyong maliliit na talem na walang awang humihiwa sa aking katawan. Sa paligid ay umalingaw-ngaw ang mga kaawa-awang sigaw. Iyon ay mula sa hindi mabilang na ordinaryong halimaw dagat na gustong sumubok sa kanilang kapalaran. Pagkapasok nila, ang kanilang mga katawan ay giniling na parang tokwa ng matalim na hangin. Sa isang iglap ay kinulayan ng sariwang dugo ang dagat sa ibaba.
Pero hindi ako nasaktan. Itong aking itim na gintong kaliskis ng dragon ay dumaan na sa hindi mabilang na pagbabago at ebolusyon. Ang tigas nito ay matagal nang nalampasan ang mga ordinaryong mahikang sandata. Ang mga matatalim na hangin iyon na tumatama sa katawan ko, ay naglabas lamang ng sunod-sunod na kislap ng apoy. Ngumisi ako ng malamig, ginamit ang 4 na kuko, na parang butiking kumakapit sa pader. Mabilis na umakyat sa gitna ng malakas na hangin ito. Mabilis kong naabutan ang 9 na Dragon Prince sa unahan. Sa sandaling ito nakarating na sila sa ikalawang antas ng tunay na apoy. Ang temperatura dito ay nakakatakot sa taas. Ang nag-aalab na pulang apoy ay umuungal at nagngangalit. Ang ika-9 na kapatid ang may pinakamababang cultivation. Sa sandaling ito umuusok na ang buong katawan niya. Habang sumisigaw sa sakit ay desperadong gumagapang paakyat. Pati ang mga kaliskis sa kanyang katawan ay nasunog at namulubot. Nang makita niyang naabutan ko siya. At tila napakadali lang para sa akin. Isang kislap ng selos at puot ang lumitaw sa mga mata ng ika-9 na kapatid. Ika-10 paanong ang isang halimaw na tulad mo ay napakabilis. Sa sandaling iyon malakas na humagupit ang aking malaking buntot. At marahas na tumama sa tiyan ng ika-9 na kapatid. Napasigaw sa sakit ang ika-9 na kapatid. Hinagupit ko siya palayo, nahulog mula sa ikalawang antas ng tunay na apoy. At bumagsak ng malakas sa antas ng malakas na hangin sa ilalim. Sa simula pa lang paubos na ang lakas niya. Sa pagbagsak niyang iyon, agad siyang pinaira-piraso ng hindi mabilang na malalakas na hangin. Kahit ang kanyang primordial spirit ay hindi nakatakas. Hindi direktang napatay ang ika-9 na Dragon Prince ng North Sea. Sinipsip ang kanyang essence blood at nawawalang swerte. Pagsasanib ng Dragon Pearl 15%. Kahit hindi ko nakain ang kanyang laman. Ngunit sa ilalim ng panuntunan ng Dragon Gate na ito, basta't mamatay ang isang katunggali, ang kanilang swerte ay kusang malilipat sa nagwagi. Pagkatapos nito ay tinawid ko ang dagat ng apoy. Pabilis ng pabilis ang aking galaw. Ang natitirang 8 ay agad na nagkasundo. Hindi na sila sumugod paakyat. Sa halip ay biglang sa antas ng tunay na apoy. At sa hangganan ng ikatlong antas ng kulog, huminto sila, bumuo sila ng isang pader ng tao, para harangan ang aking daan. Ang ikalawang prinsipe na si Aukon ay naglabas ng isang malaking kalasag na yelo. Sinusubukang harangan ng mga apoy sa paligid, at kasabay nito ay harangan din ang aking daan. Bigla akong tumingala sa dagat ng lilang kulog sa itaas, ngunit hindi ko sila inatake. Sa halip tinipon ko ang lahat ng God-slaying Black Thunder sa aking katawan. Binaril lahat sa kumpol ng kidlat ng Purple Firmament sa itaas. Gaya ng isang patak ng tubig na pamatak sa kumukulong mantika. Ang ikatlong level ng kidlat na dati medyo matatag pa. Agad na nagwala, hindi mabilang na mga lilang banal na kidlat. Parang mga nagwawalang ahas. Hindi na nalimitahan pa sa ikatlong level. Kundi walang habas na bumuhos sa level ng tunay na apoy sa ibaba. Ramaga sa pababa, ang pangunahing target ay ang mga anak ng dragon. Ang nag-uumapaw na aura ng halimaw na nagkukumpol sa lugar na iyon. Halos lumipad ang kaluluwa ng 8 anak ng dragon sa takot. Ang kanilang depensa na dating matibay ay agad na bumagsak. Nahuli ng isang kumpas ang ika-7 at ika-6. Direktang tinamaan ng ilang malalaking kidlat ng Purple Firmament. Bagamat hindi sila namatay agad. Pero sila'y binayo hanggang sa magkabiyak ang balat at laman. Naging kulay uling ang kanilang buong katawan. Habang sumisigaw sa sakit ay nahulog sila mula sa himpapawid. Ang naghihintay sa kanila ay ang sabay na pagdurog ng tunay na apoy at malakas na hangin sa ibaba. Ding hindi direktang napatay ang ika-6 at ika-7. Progreso ng pagsasanib ng Dragon Pearl. 30%. Sinamantala ang kaguluhang ito. Inactivate ko ang Immortal Dragon Body. Sumuong sa ulan ng kulog at dagat ng apoy. Parang isang mabigat na tangke. Buong bagsik na sinuwag ang kanilang depensa. Diretsyong sumugod sa ikatlong level ng kidlat. Naligo ako sa dagat ng kidlat. Pinagmasdan ang mga aninong hirap na tumatakas sa itaas. Lalong lumalim ang pagnanasang pumatay sa aking mga mata. Ang tuktok ng bundok ng mga talam sa itaas ay nasa harap ko na. Inagos ang nagngangalit na level ng kidlat. Sa wakas ay narating ko ang huling pagsubok ng Dragon Gate. Bundok ng mga talam. Ang tanawin dito ay mas nakakakilabot pa kaysa sa pinagsama-samang 3 na unang level. Walang hangin, walang apoy, wala ring kidlat. Tanging hindi mabilang na mga talam lang ang nakalutang sa ere. Walang tigil na humahagupit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang mas nakakatakot pa, ang gravity dito ay 1,000 beses na mas mabigat kaysa sa labas. Pagkatapak ko pa lang sa lugar na ito, naramdaman kong parang pasan ko ang isang bundok. Ang dating maliksi kong mga kilos ay biglang bumagal ng husto. Bawat pag-angat ng kuko ay kumukonsumo ng malaking lakas. Hindi rin maganda ang kalagayan ng mga natitirang prinsipeng dragon sa unahan. Nang makita nila akong humahabol, ang ikatlong prinsipeng si Aubing na duguan ang buong katawan ay lumingon at ngumisi ng malamig. Sa harap ng kakaibang aura ng talam na ito, ang aking mga itim na gintong kaliskis ay naging marupok din. Hindi mabilang na maliliit na sugat ang nagsimulang lumitaw sa aking katawan. Ang madilim na berdeng dugo ay walang tigil sa pag-agos. Ngunit ang sakit na iyon ay lalo pang pumukaw sa kabangisan sa kaibuturan ko. Dahan-dahan akong gumapang paakyat, at habang hindi nakatingin si Aubing, gamit ang matutulis kong kuko, diretsyong tumagos sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata ni Aubing. Bumulwak ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig.
at sumabog ang kanyang katawan sa isang iglap. Isang bilog na gintong dan ang lumitaw sa aking harapan. Walang pag-aalinlangan kung ibinuka ang aking bibig at nilamon ito. Ding, napatay ang ikatlong prinsipe ng North Sea. Pagsasanib ng perlas ng dragon, 50%. Nakatanggap ng talento. Antas na lubhasa sa pagkontrol ng tubig. Ang 5 natitirang prinsipeng dragon ay tuluyang nabaliw. Huwag nyo na siyang pansinin, bilisan nyo paakyat sa tuktok. Basta't malagpasan natin ang Dragon Gate. Magagamit natin ang lakas ng kalangitan at lupa para patayin siya. Ang pinakamatandang prinsipe, na namumula ang mga mata, ay wala nang pakialam sa buhay o kamatayan ng kanyang mga kapatid. Sinipa pa niya ang ika-4 na humaharang sa daan. At galit na sumugod patungo sa Dragon Gate na abot kamay na. Hindi makapaniwala ang ika-4, initigil niya ng masama ang kanyang kuya. Ang siyang tumulak sa kanya pababa, agad na nawala ng balanse ang kanyang katawan. Sumigaw sa sakit at gamulong pababa sa bundok ng mga talem. Sa isang iglap ay pinagpira-piraso ng hindi mabilang na mga talem. Ang pagkatao sa sandaling ito, ay tuluyan ng naglaho, habang pinapanood ang eksenang iyon. Isa itong malaking katatawanan para sa akin. Kung ganoon na lang ang gusto niyong umakyat dyan, hahatadan ko na kayo. Paglipat sa kawalan, isinagawa, sa loob ng bundok ng mga talem. May ganito kalakas na gravity. Hindi ako makapag-teleport ng malayo, pero sa loob ng 10 metro, teritoryo ko pa rin ito. Agad akong lumitaw sa likuran ni na Lao Ngu at Lao Ba. Kasabay ng 3 desperadong sigaw. Sa sandaling ito, ang unang prinsipe na lang ang natitira, at ang ikalawang prinsipe na si Aukun. Ngayon ay nakaakyat na sila sa pinakatuktok ng bundok ng mga talem. Sa kanilang harapan, ay ang tarangkahan ng pagbabagong anyo ng dragon na may walang hanggang banal na liwanag. Pangalawang kapatid, tulungan mo akong pigilan siya. Hintayin mong maging Dragon King ako. Gagawin kitang dakilang mariskal ng mga hukbo. Biglang lumingon ang unang prinsipe, at sumigaw kay Aukun sa likuran niya. Natigilan si Aukun. Hindi pa man siya nakakapagsalita. Isang malupit na kislap ang gumuhit sa mga mata ng unang prinsipe. At bigla niyang hinampos ng palad ang dibdib ni Aukun. Napaluwa ng maraming dugo ang ikalawang prinsipe na si Aukun. Nawalan ng kontrol ang kanyang katawan at umilapon pa atras. Sakto sa direksyon ko kung saan ako sumusugod. Iniunat ko ang aking mga kuko para saluhin ang sugatang si Aukun. Habang tinitingnan ng kanyang mga matang puno ng puot at kawalan ng pag-asa. Wala akong naramdamang kahit kititing na awa. Isang lagutok, walang pag-aalinlangan kung binali ang kanyang leeg. At nilamon ang huling esensya, na natitira sa kanyang katawan. Pagsasanib ng Dragon Pearl 80%. Sa puntong ito, isang hakbang na lang ako mula sa perpektong anyo. At ang huling hakbang na iyon ay nasa harap ko na. Itinapon ko ang bangkay ni Aukun. Gamit ang 4 kong kuko. Walang tigil akong sumugod paakyat sa bundok ng mga talem. Hindi inaalintana ang sakit mula sa mga hiwa ng talem sa buong katawan ko. Sa aking mga mata, tanging ang gininto ang anyo na malapit ng tumawid sa Dragon Gate ang nakikita ko. Ang unang prinsipe, sa mga sandaling ito'y kalahati na ng katawan niya ang nakalampas sa Dragon Gate. Sumisigaw sa sobrang tuwa, pero sa sandaling malapit ng tumawid ang mga paa niya sa likod. Isang itim na kukong puno ng dugo, ang humawak ng mahigpit sa kanyang sakong. Bitiwan mo ako baliw, bitiwan mo ako. Kalahating katawan ng Grand Prince ang nakabitin sa labas ng Dragon Gate. Isang hakbang na lang, maliligo na siya sa liwanag ng tunay na dragon. Pero ang mga kuko ko ay parang bakal na pang-ipit, pahigpit na nakakapit sa kanyang sakong at hindi bumibitaw. Bumaon pa ang mga kuko sa kanyang mga kaliskis. Kuya, noong tinadyakan mo pababa si pangalawang kuya. Hindi naman kita nakitang bumitaw. Palamig akong ngumiti, ang mga kalamnan sa braso ko ay parang mga bato. Kahit na unti-unting pinupunit ng enerhiya ng espada ang katawan ko. Ginamit ko ang buong lakas ko para hilahin siya paatras. Kasabay ng desperadong sigaw ng Grand Prince. Ang dambuhala niyang katawan, ay walang awa kong hinayla palabas sa pangarap niyang maging dragon. At ibinalik sa impyernong realidad. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong gumanti. Sa sandaling bumagsak siya, agad kong ginamit ang Void Shuttle. Nag-teleport ako sa ibabaw ng ulo niya. Hinawakan ng 2 kuko ko ang sungay niya at malakas itong pinilipit. Ang tunog ng pagkabali ng kanyang leeg ay malutong at kaaya-aya. Pagkatapos ay ibinuka ko ang aking dambuhalang bibig na kayang lumamon ng mundo. Kinagat ko ang nangingisay pang Grand Prince. Pinasisimulan ang huling ebolusyon. Sinasagawa ang Ultimate Evolution. Kumpleto na. Nang pumasok sa katawan ko ang huling bahagi ng kapalaran, ang Dragon Pearl sa loob ng katawan ko ay biglang naduraj. Naging hindi mabilang na gintong anteng-anteng. Sumanib sa bawat patak ng aking dugo, bawat buto. Kasabay nito, nilabanan ko ang bigat ng Blade Mountain at tumalon ng malakas. Ang talon na ito ay lumampas sa libu-libong antas ng Blade Mountain. Ang talon na ito ay lumampas sa 10,000-year Dragon Gate. Tila huminto ang mundo, nawala na ang nakakasakal na gravity. Napalitan ito ng isang mainit at malawak na daloy ng Chaotic Primordial Energy. Parang nasa sinapupunan ng isang ina. Nagsimulang manigas ang aking katawan. Natanggal ang pangit na balat ng uod. Lumiit ang mabigat na tiyan. Unti-unting naduraj ang pares ng mala-transparent na mga pakpak na buto. Naging purong itim na liwanag.
Isang dagandong ng dragon na hindi pa naririnig ang umalingaw-ngaw sa buong karagatan. Umabot pa sa 3 daigdig at 9 na langit. Naglaho ang liwanag. Isang itim na dragon na may habang 1,000 talampakan ang lumitaw sa kalangitan. Ang buong katawan nito ay nababalutan ng mga kaliskis na gawa sa obsidian na may ukit ng mga simbolo ng kawalan. Ang 4 na paa nito ay matitibay at makapangyarihang mga kuko ng dragon. Nag-aalab sa lilang apoy ng demonyo. Sa likod nito ay may 2 pares ng void demon wings na tumatakip sa langit at lupa. Ang nag-iisang sungay na kulay lila at ginto sa tuktok ng ulo nito ay tila kayang batasin ang kalangitan. Hindi na ito isang Jiao, kundi ang maalamat na sinaunang void demon dragon na matagal nang nawala. Kapangyarihan ng Diyos na Dragon. Host Ngao Tian. Kapangyarihan ng Diyos na Dragon. Lahi, bata-batang sinaunang void demon dragon. Kapangyarihan ng Diyos na Dragon. Antas ng paunang yugto ng Nascent Soul, talentong Panginoon ng Kalawakan. Kapangyarihan ng Diyos na Dragon. Itim na kidlat na pumapatay ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos na Dragon. Hindi tumatablan ng lahat ng mahika. Kapangyarihan ng Diyos na Dragon. Kapangyarihan ng Diyos na Dragon. Lumulutang ako sa ibabaw ng 9 na langit. Nakatingin sa maliliit at hamak na nilalang ng hilagang dagat sa ibaba. Isang galit na sigaw ang biglang bumasag sa katahimikan. Ang haring dragon ng hilagang dagat na si Ngao Sean na laging nagbabantay sa labas ng Dragon Gate. Walang magawang pinanood ang pagkamatay ng 9 niyang anak, habang ang isang mestisong tulad ko ay matagumpay na naging dragon. Matagal nang nawala sa katinoan dahil sa galit. Pinakita ni Ngao Sean ang kanyang tunay na anyo bilang isang gintong dragon na may habang 1,000 talampakan. Dala-dala ang malalakas na alon ng buong hilagang dagat. Galit na sumugod sa akin. Ang aura ng perpektong huling yugto ng Nascent Soul ay sumabog ng walang pagpipigil. Nanunumpa na papatayin. Ako na isang bagong panganak na dragon. Dito mismo kung noon pa. Marahil ay natakot ako, ngunit ngayon ay malamig ko lamang tiningnan ang aking ama na sumusugod. Tanging malalim na pangungutya ang nasa aking mga mata. Hindi ako gumamit ng anumang mahika. Tahimik ko lamang iniunat ang isang kuko ng dragon. Pagpigil sa kalawakan, ang marahas na pagsugod ni Ngao Sean ay biglang huminto ng 10 metro na lang ang layo sa akin. Gulat siyang natuklasan na ang espasyo sa paligid niya ay tila naging isang kulungang hindi masisira. Gaano man niya piliting pakawalan ang kanyang kapangyarihang demonyo. Hindi man lang niya may galaw kahit isang daliri. Dahan-daang pumagaspas ang aking mga demonyong pakpak ng kawalan. At sa isang iglap ay lumitaw ako sa kanyang harapan. Ang dambuhalang itim na kuko ng dragon ay dahan-daang humigpit sa kanyang lalamunan. Noong araw, tinuring mo akong parang basura. Ngayon, ipapatikim ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Hindi, ako ang haring dragon ng hilagang dagat. Ako ay itinalaga ng korte ng kalangitan. Itim na kidlat, ang damaloy mula sa aking mga kuko papasok sa kanyang katawan. Walang awang sinisipsip ang kanyang kaluluwang orihinal at lakas buhay. Sa harap ng mga mata ng hindi mabilang na nilalang dagat na labis na natatakot. Ang katawan ng dating walang kapantay na haring dragon ng hilagang dagat ay natuyo sa bilis na nakikita ng mga mata. At sa huli naging isang tuyong bangkay na tinangay ng hangin sa kalangitan at karagatan. Isang napakakinang na perlas ng dragon na may pinakamataas na kalidad. Ang nahulog sa aking palad. Walang pag-aalinlangan. Agad kong nilunok ang perlas ng dragon na naglalaman ng buong buhay na kapangyarihan ng matandang haring dragon. Papasok sa aking tiyan. Muling tumaas ng husto ang aking kapangyarihan. Umabot sa ganap na pagiging perpekto ng kaluluwang orihinal. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan sa mundo. Sa ibabaw ng dagat, nanginginig sa takot ang milyon-milyong nilalang dagat. Hindi man lang sila makahinga ng malakas. Umikot ako sa himpapawid. Tinakpan ng aking dambuhalang anino ang buong karagatan. Simula sa araw na ito, si Ngao Tian na walang pangalan. Ang magiging bagong pinuno ng hilagang dagat. Luluhod ang lahat ng dragon. Mayayanig ang 4 na karagatan. Ang hamak na uod noon, na nagpumiglas para mabuhay sa bingit ng kamatayan. Sa wakas sa sandaling ito, ay naging tunay na Panginoon ng lupaing ito. Ngunit sa pagtanaw sa malayong silangan, alam kong ito ay simula pa lamang. Ang aking katawang lupa ay naging banal. Ngunit ang aking cultivation ay nasa level pa lang ng Yuanying. Mahaba pa ang landas na tatahakin. Ang aking patutunguhan ay ang mga Diyos at Buddha ng kalangitan. Ay ang walang katapusang kalawakan.